Gino, nahanap na namin siya. Pakiusap. Makinig ka sa akin. Mahirap pa para sa iyong manatili rito at magbigay ng dugo para kay Lara. Pag-uwi mo, magpakain ka para dumami ang dugo mo. Mahina na ang katawan mo. Kung mawalan ka pa ng dugo, hindi lang pagkunan ang mangyayari. Mabubuwian ka pa ng buhay. Kuhanan na siya ng dugo. Lucas. Buntis ako. Tigilan mo na ang pagkuha ng dugo ko. Kung hindi, mawawala ang sanggol natin. Ni hindi kita nahawakan itong taon. Saan galami mo nakuha ang baster na yan? Gapusan niyo siya? Bitawan niyo ako. Lucas. Anak mo itong dinadala ko. Hindi mo ako pwedeng ganyanin. Paumanhin, ginang. Huwag. Huwag. Lucas. Si Lara lang ang nasa puso. Hindi ba? Hindi ko inumin yan. Ginang, kahit konti lang pong inumin. Hindi ito para sa'yo. Pinapainom kita para kay Lara. Sinabi ko nang hindi ko inumin. Eh di ipapainom ko kayo. Lucas. Nasisiyahan ka ba? Sa paghamak mo sa akin. Simula ngayon, kung malaman kong hindi mo, iniinom ang gamot mo kahit isang araw, sisiguraduhin kong ikaw ang unang mapapahamak. Mula ngayon, kapag nalaman kong hindi mo ininom ang nakatakda mong gamot ng isang araw, ikaw ang una kong pag-iinitan. Binibini. Lucas, walang hiya ka. Ako pa? Kung hindi mo ako tinakot noon, napapakasalan ka ni Lara. 3 taon na ang nakalipas. Hindi sana tayo magkakaganito ngayon. Bakit hindi mo ako? Subukang pagkatiwalaan kahit minsan. Hindi ko siya sinaktan. Nakalimutan mo na ba ang lasong kape? Noong nakaraang 3 taon. Lahat ng kape. Nooy walang problema. Maliban sa kay Lara. Nawalan siya ng kakayahang magkaanak dahil sa'yo. Kaya huwag mo akong sisihi. Ang ginagawa mo ngayon ay kabayaran sa nangyari. 3 taon na ang nakaraan. Commander, nagising na si Binibining Lara. Lucas, akala ko, hindi na kita muling makikita. Huwag kang matakot. Hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Bakit ka nakatayo rito? Lucas, binigyan na naman ako ng aking kapatid ng kanyang dugong puso kanina. Pakisabing umuwi na siya at magpahinga. Alam niyang kailangan mo ang kanyang dugo, pero nagtungo pa rin sa kung saan. Ano bang silbi ng awa mo sa kanya? Lara, tigilan mo na ang pagpapanggap dyan. Akala mo ba, wala kang kasalanan? Sa paglalagay ng lason sa kape noon, pinahintulutan ba kitang magsalita? Lucas, ito ang silid ng ating kasal. Ako ang asawa ng commander. Lumabas ka riyan. Lucas, kailangan pa ba akong mamatay? Bago mo ako pagkatiwalaan. Kumusta ang pakiramdam mo? Bakit ka dumating? Tinawagan ako ni Yao at sinabi nito sa akin. Ngayon kailangan gumamit ako ng gamot na kanluranin para bumaba ang lagnat mo. Ngunit may masamang epekto ito sa katawan mo, kahit pa para sa kapakanan ng sanggol sa tiyan mo. Dapat ingatan mo ang iyong katawan. Dulin. Sino ang nagdala sa'yo rito? Alam mo bang, nahimatay si Sophie sa bahay na may mataas na lagnat? Eh ano naman? Julien, mabubuti ako. Umuwi ka na. Aalagaan niya ako ng mabuti. Huwag kang mabahala sa akin. Bilang isang komandante ng militar, ni hindi mo maaalagaan ang sarili mong asawa. Isang kahihiyan. Para sa'yo, gusto mong mamatay? Itapon siya sa labas ng bahay ko. Bitawan mo ako. Lucas, maghintay ka lang. Bitawan mo ako. Bakit ka pumunta rito? Para gambling ng inyong pagtatali, gago ka. Nakikipagtalik sa ibang lalaki sa mansyon ng komandanteng ito. Sino sa palagay mo ako? Hindi ko ginawa.
Hindi mo naunawaan. Nag-iisa ka, hindi ba? Kaya ka humanap ng kasintahan, para aliwin ka. Sige, tutulungan kita. Masama ang pakiramdam ko. Lucas, bitawan mo ako. Kung ang iyong dugo ay walang silbi kay Lara, sa palagay mo makakabuhay ka hanggang ngayon? Lucas. Lucas, kung maibabalik lang ang lahat. Maaari mo ba akong mahalin muli? Kahit minsan lang. Masakit. Sumasakit ang tiyan ko. Lucas. Hiwalayan na tayo. Nanunuyo ka ba kay Dolin? Bawiin mo ang sinabi mo. Lucas. Hindi ko na kaya. Hello, Sophie, padalhan mo ako ng 5,000 yuan ngayon din. Itay. Bukod sa paghingi ng pera sa akin, iniisip mo ba ako, anak mo? Pinalaki kita, dapat suklian mo ako ng pera. Ngayon, naging asawa ka na ng komandante, hindi ba't 5,000 yuan ay napakadali para sa'yo? Tigilan mo ang drama, magbenta ka ng pera sa Nanchang Casino. Wala akong pera. Yung 1,000 yuan na binigay ko sa lahat yun ang baon. Natinipon ko sa mga nakaraang taon. Magaling. Pinatay mo ang nanay mo, ngayon ako naman ang target mo, di ba? Wala akong pera. Kung hindi ka pupunta, magkakagulo ako sa mansyon ng komandante, hintayin mo kung sino ang mapapahiya. Teka. Hahanapan kita ng pera. Tao. Ipakiusap mong isang laang jade na ito. Binibini. Ang Pulse Aries na ito ay regalo sa iyo ni Lola nung ikinasal ka sa komandante. Kulang ba sa pera si Dolin? Hindi si Dulin. Ang tatay ko, nagsugal siya. Natalo ng 5,000 yuan sa sugalan. Binabalaan kita. Tigilan mo yung pangarap mo, huwag kang lalabas, para mapahiya ka lang. Tulungan mo ako. Ginagamit niya reputasyon ko sa panloloko ng mga tao. Dapat magpasalamat ka na hindi ko siya pinatay. Lucas, Mabait ka sa lahat. Sa lahat ng bagay. Pero hindi sa akin. nasaan ang 5,000 yuan ko? Bakit di mo pa sinen? Tay. Wala akong perang ganito. Wala kang silbing anak. Kung nagkaanak ka, agad sa commander, ibinigay na sana niya lahat ng ari-arian niya. Humingi ka sa commander ng pera, pag hindi mamatay ako. Lucas. Naka-hostage ang tatay ko sa sugalan. Kapag wala pera ngayon, papatayin siya. Pakiusap, pahiramin mo ako ng 5,000 yuan. Huwag kang mag-alala. Kung mamatay siya, ipaghihiganti kita. Buntis ako sa anak mo. Pahiramin mo ako. Akala mo paniniwalaan ko? Kahit buntis ka, anak sa labas yan, Lucas. Papatayin ko kayong dalawa. Huwag tulungan si ama sa lahat ng Siya ang sanhi ng mga problema ni Lucas sa mga nakaraang taon. Lara. Halimaw ka. Ama mo rin siya. Sophie. Ang hayop na matanda ay hindi lang nagsusugal. Kung may taong papatay sa kanya sa kasino, parang tinulungan na siya ng Diyos. Umalis na tayo dito. Lucas. Iligtas mo ang ama ko. Ayokong mamatay siya. Lucas. Pinagsisihan kong nagmahal sa'yo. Dahil si Lara lang ang nasa puso. Nais kong ibigay sa kanya ang titulong asawa ng commander. Ginang, sigurado ka bang magpaskil ng diborsyo sa dyaryo? Hindi niya ako minamahal. Pagtupad sa kanyang hiling. Ang huling bagay na maaari kong gawin para sa kanya. Anong ginagawa mo? May bagong lalaki ka na pala. Commander, huwag kang magkamali. Si Ginang Lara ang nagpagawa ng kasulatan ng diborsyo. Anong problema mo? Siya ang punong patnugot ng dyaryo. Mawawalan na siya ng trabaho. Totoo, tingnan mo ang dokumento. Umalis ka. Lucas, Tama na yan. magdiborsyo na tayo. Wala akong kukunin sa'yo. Basta papayagan mo akong umalis. Pangako ko. Hindi na kita gagambala. Panaginip mo yan. Mula nang, pilitin mong pakasalan kita. Ang buhay mo ay wala na sa kontrol mo. Lucas, bitawan mo ako. Baliw ka. Lucas, kung mahahawakan mo ako. Magpapakamatay ako sa harap. Bakit mo gustong maghiwalay? Bakit? Sawa na ako sa'yo. Ayaw na kita, at ayokong maging bloodbag ni Lara. Aalis na ako para sa inyong dalawa. Hindi ba maganda iyon? Sa tingin ko dahil may kabit ka, di ba? Isipin mo ang gusto mo. Ano ngayon? Pwede ka nang makipagbalikan. Bakit ako hindi? Alam ko na, malandi ka lang talaga.
Tama ka, Lucas. Naumay na ako sa'yo. Palayain mo na ako. Sige na. Ikaw ang pumilit na pakasalan kita sa lahat ng paraan. Ngayon hiwalayan mo na ako? Huwag kang mangarap. Lucas, ano nang ginagawa mo? Ibaba mo ako. Lucas. Nakalimutan mo na ba kung sino ang may-ari ng mansyong ito? Kunin ang telepono. Walang makakapagbukas ng pinto nang walang pahintulot ko. Opo, sir. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Iligal ang pagkulong mo sa akin. Dito sa rehiyon ng Jiangnan, ako ang batas. Pero buntis ako sa anak mo. Lucas. Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Lucas. Lucas. Pakawalan mo ako. Lucas. Bunwagang sayawan. Ang tiyuhin ko ang marshal ng bayan. Kung mahahawakan mo ako, pahihirapan ka ng tiyuhin. Pakawalan si Jiang Dong bukas o pakakainin kita sa mga isda. Commander, ang tanod ng bayan ay may-ari ng kasino ni Sun. Isang tanod lang siya. Kung hindi sumunod, patayin nyo. Mas marunong si NJ, Lara kaysa kay Madam Sophie. Alam niyang si Jiang ay hindi lang sugarol kundi drug dealer. Siya ang sanhi ng mga problema. Matagal na niyang tiniwalaan ang sarili sa kanyang ama, hindi tulad. Lucas. Palayain niyo ako. Lucas. Makikinig siya ngayon, di ba? Sophie. Hindi mo napansing may lagnat siya? Tumawag ng doktor. Opo. Lucas. Malapit nang dumating ang doktor. Pwede ba tayo maghiwalay? Paano mo nasabi ang hiwalayan na naman? Hindi ka pa natuto sa aral. Ayaw mo bang inumin ng gamot? Lucas, anong ibig mong sabihin? Tao. Naalala mo ba ang sinabi ko noon? Kung hindi mo iinumin ng gamot, mamamatay si Xiao Tao. Ito ay una lamang sa mga babala ko. Lucas, gago ka. Magkasama kaming lumaki ni Tao. Parang magkapatid kami. Paano mo siya papatayin? Ito ang kapalit ng pagsuway mo. Lucas, minahal mo ba ako? Karapat-dapat ka ba sa pagmamahal ko? Tama ka. Hindi ako karapat-dapat. Sa tingin ko, hindi kita mahal. Ngunit bakit siya pa rin ang umaapekto sa damdamin ko? Lucas. Nagsisisi akong nagmahal sa'yo. Saan ka pupunta? Pinatay mo si Tao. Wala na akong iniintindi. Aalis na ako. Kung ayaw mo, patayin mo na rin ako. Gusto mong umalis? Lumabas ka ng bahay na ito at lumuhad ka. Magluhod hanggang ako'y masaya. Saka kita pakakawalan. Ano sa palagay mo? Sige, kung yun ang gusto mo. Commander, hindi magandang ideya yan. Patuloy na nakaluhod ang Madam sa lupa. Pupuntahan ko ba siya para kausapin? Hayaan mong lumuhad kung gusto niya. Lucas. Hindi ako nagsisi na minahal kita sa buhay ko. Pero kung mabibigyan ng pagkakataon, sana hindi na kita muling mahalin pa. Hindi. Bitawan mo ako. Narealizer mo na ba ang pagkakamali mo? Sophie. Ang katawan ni Madam ay masyadong mahina. Kung hindi niya aalagaan ang sarili, baka siya ay mamatay. Ngayong gising ka na. Mamaya ikaw na ang umuwi. Lucas. Pwede na ba akong umalis? Ano kaya ito? Samahan mo muna akong manood ng palabas.
Pagkatapos ay pakakawalan kita. Ano sa palagay mo? Bakit mo ako dinala rito? Tamang oras. Tingnan mo kung sino ang nandyan. Bakit niya kailangang magbenta ng opyo? Narinig kong nakikipagsabuatan siya sa mga kanlurani. Tatay. Sophie, Ikaw talaga ay isang mapanggulo. Hindi mo ako pinagkalooban ng pera, ayos lang. Pero ngayon pinapabaril mo ako. Dapat pinatay na kita. Nang lasonan mo ang iyong ina hanggang mamatay. dati sugal lang ang tatay ko. Bakit nagbebenta na siya ng opyo? Walang gumagapo sa kanyang mga kamay. Hindi ko siya mapipigilan kung ipipilit niyang magbenta ng opyo. Ikaw ba ang nagturo sa kanya? Kung hindi dahil sa pera na ibinigay mo sa kanya sa mga nakaraang taon. Paano siya makakapagbenta ng opyo? Sa kabuuan, ang buong pamilya mo'y mamamatay. Dahil sa iyo, Ano ang gusto mo sa akin? may ebidensya ako. Pinatunayan nitong siya'y inudyukan na gumawa ng krimen. Nagmamakaawa ako. Tulungan mo ang tatay ko. Pababaguhin ko siya. Yan lang ba ang kaya mo? Lumuhad ka at manumpa. Sabihin mong hindi mo ako iiwan. Ako si Sophie. Ay nanunumpa. Na hindi ko na. Papaalisin si Lucas. Hindi masama. Pero manatili ka rito magmuni sa mga kasalanan mo. Dalhin siya sa mansyon ko pagkalipas ng 2 oras at bantayan ng mabuti. Popokoro, sir. Siya yan. Ang tatay niya ay nagbebenta ng opyo. Tingnan niyong lahat. Binibini, pinahintulutan mong ang tatay mo. Ay magbenta ng opyo. Pinagbibili ang buong rehiyon ng Jiangnan. Nakikilala mo ba ang sarili mo? Di lang kasalanan ng 400 milyong Chino. Anak ng pusher. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Patayin siya. Salbahing babae. Anak ng demonyo. Patayin siya. Ang tatay mo, ang pumatay sa kapatid ko gamit droga. Ikaw din, impyerno ka. Lucas. Ibinigay ko ang katawan ko. Ang kabataan ko. Ang lahat-lahat. Dati kitang minahal. Nang totoo. Pero ngayon tama na. Ikaw ang nagturo sa ako. Maging matatag sa iyong kawalang pak. Lucas. Kung babalik lang ang panahon, hindi sana ako sasali. Sa protesta sa Kalyang Dongshe noong araw na iyon. At hindi sana. Ako na iligtas mo. At nagmahal sa'yo ng ilang taon. Nahulaan ko ang simula. Pero hindi ko alam ang wakas. Sophie, imulat mo ang mga mata mo. Lucas. Mamamatay na rin ako. Masaya rin ang mabuhay. Pero sa susunod na buhay, hindi na ako babalik dito. Kung mamatay ka man, papapatayin ko rin ang tatay mo. Sophie, naririnig mo ba ako? Sophie, Dr. G, kahapon marami kami. Sugatang sundalo mula sa labanan. Naubos na ang pampamanhid. Julien, Narito ako. ang sanggol. Tulungan mong mailigtas ang anak ko. Wala nang pampamanhid. Masakit na masakit ito. Hindi ako takot sa sakit. Basta't, maisalba mo ang anak ko. Sige. Gagawin ko ang lahat. Ang sakit. Lucas. Ang sakit na sakit. Kumusta na siya? Salamat sa iyo. Nawalan lang siya ng kalahati ng Sophie Epe niya. Ganyan ka ba mag-alaga kay Sophie? Hindi pa naging masaya si Sophie mula nang makasal siya sa iyo. Alam mong mayroon siya. Anong meron siya? May gusto siya sa iyo? Kung hindi mo siya iniligtas, pinatay na sana kita. Pagkatapos mong sumuntok sa akin, tandaan mo ito. Akin siya. Kahit ayaw ko sa kanya. Hindi pa panahon para kunin mo siya. Lucas, hindi kita papayag ang bastyusin si Sophie. Anong magagawa mo sa akin? Commander, nagkasakit na naman si Miss Lara. Kailangan nating, Kailangan namin ang dugo ni Madam ngayon. hindi pwede. Katawan ni Sophie, hindi na kayang masaktan pa. Si Miss Lara. Sabihin mo sa doktor. Kung may mangyari kay Lara, mamamatay siya. Opo.
Commander, Commander, ito ang Shen newspaper ngayong araw. Marami ang bentang kopya ng mga tagapagbenta. Sabihin mo sa editor-in-chief kung ano ang dapat nilang i-report at kung ano ang hindi dapat. Opo, Sandali. Ano na ang kalagayan ni Jiang Dong? nasa bilangguan siya. May 2 nurse na nag-aalaga. Maaasahan mo, hindi siya mahahanap ng mga tauhan ng marshal. Kung may mangyaring masama, ikaw ang pananagutan ko. Mga Palayasin ng manlulubi. mga barbarong Tatar, barbarong upang buhayin ng Zhonghua. Palayasin ng mga barbarong Tatar, barbarong upang buhayin ng Zhonghua. Palayasin ng mga barbarong Tatar, barbarong upang buhayin ng Zhonghua. Sumunod ka sa akin. Darating na ang hukbo para supulan ang protesta. Bilisan mo, umalis na tayo. Lucas. Sophie. Kumusta ang pakiramdam mo? Bakit ka nandito? Ano? Ayaw mo akong makita? Sino ang gusto mong makita? Si Lindo? Mamamatay na lang ako ngayon. Kung gusto mong makita ulit ang ama mo, alagaan mo ang iyong katawan. Okay lang ba ang tatay ko? Kung okay siya o hindi, nakadepende sa pag-uugali mo. Ilathala natin ito sa pahayagan. Maglabas tayo ng babala ng diborsyo. Sige na, ilalathal ko na ang statement. Mababaril ang tatay mo sa ulo. Ano sa tingin mo? Lucas, hindi ba tayo pwedeng magkasundo? Sinira mo ang buhay ni Lara. Paano kita palalayain kung hindi pa kita napaparusahan? Gusto lang naman niya maging asawa ng commander. Ipagkakaloob ko ang titulong ito. Akala mo ba lahat ay kasing sama mo? Madam, Oras na para sa nutrition injection. Matatapos na rin ito. Lucas. Ganyan ka rin ba? Makitungo kay Lara. Commander, ang sweet niyo po. Ni Madam, mukhang hindi totoo. Mga balita sa dyaryo. Jaryo, Anong dyaryo? Wala lang yun. Nagbibiruan lang ako. anong nangyari? Magpagaling ka lang ang importante. Huwag mo nang isipin iba. Sigurado ka ba? Hindi papayag si Lucas. Kunin dugo ni Sophie ngayon. sigurado ako dahil sabi ng doktor, mamamatay si Sophie kung kuhanan ulit. Mukhang may pagmamahal ang commander sa kanya. Sophie, ikaw ang nagpilit nito. Gawin mo na. Op, madam. Alo. Ito ang sopas na manok, hiling ng matandang ale, na gawin para sa inyo. Salamat, Jimbre. Pakiusap, ipaabot ang pasasalamat ko sa kanya. Walang saysay ang pasasalamat kung hindi ninyo pagbibigyan ang ale ng malusog na Alo. Magsumikap kayong magdalanta. Kapag nalaman ng matandang ale na buntis ako, hihilingin kaya niyang pagmalasakitan ako ni Lucas. Sa ganitong paraan, ligtas na maisisilang ang sanggol. Sinabi na ng matandang ale na huwag mag-alala sa amam. Kakausapin niya ang komandante para asikasuhin ito. Mbraklu, oras na para sa iniksyon. Painitin muli ito mamaya. Galing ito lahat kay Lucas. Sa palagay ko'y hindi niya aalagaan ang tatay ko. Ang gamot na ito, hindi makakasama sa sanggol, di ba? Huwag kang mag-alala. Hey. Du mismo ang gumawa nito. Ligtas ito para sa sanggol. Anak, ligtas kang maisila. Gagawin ko ang lahat para alagaan ka. Sino ka? Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Nakapagtatakang nakakatulog ka pa. Ang ama mo ay pinainom ng lasot. Ng komandante. Anong sinabi mo? Ito ang mga gamit ng ama mo. Ang kanyang katawan. Ay ipinadala na sa lumang bahay. Kung may bait ka pa, Huwag kang manirahan sa lalaki. pumatay sa ama mo. Sophie, akala ko, noong napangasawa mo ang commander, magiging maayos buhay ko. Di ko nalaman, sarili mong kaligayahan lang ang mahalaga. Ang commander, ang nagtulak sa akin dito. Ang tanging solusyon ay ang mamatay. Pumilos ka ng maayos. Pwede kaya? Maganda to.
Sa buong buhay ko, marami akong utang na loob sa'yo. Nadala kita sa kahihiyan, sa harap ng commander. Kasalanan ko lahat. Sa susunod na buhay, maging ama't anak tayo muli. Sisikapin kitang alagaan ng tama. Tatay, paano mo ako maiiwan? Bakit ka nagpakamatay? Ako ang dahilan ng pagkamatay ng nanay ko. At ngayon, dahil sa akin, patay na ang tatay ko. Ako'y isang makasalanan. Hindi ako karapat-dapat mabuhay sa mundong ito. Sophie. Sophie, ayos ka lang ba? Lumabas ka. Kriminal ka. Nabaliw ka na ba? Na ganyan ang pagsalita mo sa akin. Nabaliw na ako. Kung iniwan kita noon pa. Hindi. Kung hindi kita nakilala. At umibig sa... Wala sanang nangyaring ito. Nagbibiro ka na naman ba? Pinatay mo si Xiao Tao. Tapos ang tatay ko. Ginawa mo ang lahat ng ito. Para pilitin akong magpakamatay, di ba? Papatayin ko ang sarili ko. Masaya ka na siguro ngayon. Namatay ang tatay mo. Saan ka pupunta? Wala kang pakialam. Hindi kita kailanman patatawarin. Sa buong buhay ko, Wala akong alam tungkol sa pagkamatay ng tatay mo. huwag kang magsinungaling. Akala mo hindi ko alam. Alam kong ayaw mo sa akin. Kaya ibinubuhos mo ang galit sa tatay. Lumayo ka sa akin. Sophie. Sophie, Sophie. Sabi mo, ligtas daw ang bilangguan. Bakit nangyari ito? Alamin mo kung ano ang nangyayari. Kapag nagpatalo ka, parurusahan kita sa ilalim ng batas militar. Opo, sir. tay, bisitahin sana kita. Ako ang dahilan kung bakit ka namatay. Malamig sa sahig. Kahit gustuhin mong mamatay, huwag mo sarilihing pahirapan. Ikaw ang nagtulak sa tatay ko na magpakamatay. Hindi mo pa ako pinapayagang magdalamhati. Anong nagawa niya para suklubin mo siya ng ganito? Ang pagpapatiwakay ng tatay mo, wala akong kinalaman doon. Ang duwag ng tatay ko. Hindi niya kaya magpakamatay. Higit pa rito. Nakasulat na ito sa huling sulat niya. Na ikaw ang may kasalanan ng lahat. Umalis ka dito. Tay, ano ang nangyari sa'yo? Kahapon ayos ka pa. Bakit ngayon ka lang namatay? Ate, ano ang ginawa mo sa kanya? Para itulak si tatay na magpakamatay. Sabihin mo sa akin. Tinanggap ko ang pagmamalupit mo sa akin. Pero bakit wala kang awa sa tatay ko? Hindi ka ba natatakot, Mamilo? Lara, hindi niya pinatay ang tatay mo. Lucas, bakit mo pinoprotektahan ang demonyong babaeng ito? Pinatay niya ang sariling ina, tapos ang tatay ko. Susunod ikaw naman ang papatayin niya. Lara, Tama siya. Ako ang pumatay sa sariling ama. Ako ang dapat mamatay. Lucas, tingnan mo. Aminado siya mismo. Siya ang pumatay sa tatay ko. Wala akong ama. Wala na akong ama. Sophie, dapat kang makita sa impyerno. Sa impyerno ka. Adjutant Zhang. Opo, Iuwi si Miss Chen Chen sa mansyon ng komandante. opo. Binibining Tian. Lucas, hindi mo dapat siya pinagbigyan. Papatayin ka rin niya balang araw. Tatay, sa susunod na buhay, maging ama't anak pa rin ta. Nagdurugo pa ang kamay mo. Umalis na tayo dito. Tatapalan ko ang sugat mo. Patay na ang tatay mo. Hindi na siya gigising pa. Kahit dit ka magpakamatay. Sumama ka sa akin. Lucas, bitawan mo ako. Pinatay mo ang tatay ko. Paano ka nakatayo dito? Hindi ka ba natatakot na? Halika ang multo. Para matanong ko siya kung paano talaga siya namatay. Sumama ka na sa akin. Hindi ako uwi. Dito ang tahanan ko. Ako ang tahanan mo. Bitawan mo ako. Desidido ka na talaga.
Kawal, Opo. ilabas niyo ang bangkay at sunugin ito. Opo. Huwag ninyong galawin ang tatay. Lucas, bitawan mo ako. Huwag ninyong galawin ang tatay. Bitawan mo ako. Tatay. Huwag ninyong galawin ang tatay. Bitawan mo ako. Tatay. Ang commander, ang nagtulak sa akin sa ganitong kalagayan, tanging kamatayan ang solusyon. Gusto mo bang magpakamatay sa gutom? Kung oo, pangako ko sa'yo, bago ka mamatay sa gutom, ang bangkay ng ama mo ay kukuyurin at ipapakain sa mga aso. Ano ba talagang kasalanan ng aking ama? Pati bangkay niya ay pinagkakait mo. Wala akong kinalaman sa kanyang pagkamatay. Nakasulat sa huling sulat ng tatay ko. Ikaw ang pumilit sa kanyang magpakamatay. Uulitin ko, Wala akong kinalaman doon. Pagod na ako. Maghiwalay na tayo. Lalayo na ako sa'yo. At hindi nagagambala sa inyo ni Lara. sasabihin ko rin sa'yo. Kahit mamatay ka man, dito ka lang dapat sa tahanan ng commander. Mula nang dumating si Lara. Sa bahay ng commander. Mas masahol pa sa aso ang buhay ko. Pinagmukha mo akong hayop. Nagpagapi ako sa'yo. Hiningi mo ang dugo sa puso. Ibinigay ko. Ginawa mo akong laruan. Ano pa ba ang gusto mong gawin ko? Kasunduan natin ito bago tayo ikinasal. Kusa mo itong pinirmahan. Ginawa ko. Dahil mahal na mahal kita noon. Pero hindi mo pwedeng abusuhin ang pagmamahal ko para pahirapan ako. Sawa na akong magpaubos ng dugo at magpakasal sa'yo. Sa habang buhay ko, ako si Sophie. Hindi na kita sasamahan pa. Sige. Pero hindi ko mapapangakong si Duli, kasintahan mong bata, ay makakaalis ng ligtas. Anong gagawin mo kay Duli? Kung susunod ka sa utos ko, walang masasaktan sa mga tao, mahalaga sa'yo. At isa pa, wala akong maraming pasensya. Ayaw kong marinig pang, magsabi ka ng hiwalayan. Humayo ka sa daan, kailangan kong makita si Sophie. Paumanhin, sir, hindi ka makakapasok nang walang pahintulot ng commander. Mabilis pang nakarating ang talaguyo mo, kailangan kong suriin ang pasyente, madali mong mapapansin. Ilan bang bala, ang kaya niyang tanggapin? Magkaklase lang kami ni Duli. Ito ay ospital, hindi ito bahay mo. Eh di patunayan mo. Papasukin niyo siya. Sophie, ayos ka lang ba? Iniligtas kita. Saan mo dadalhin ang asawa ko, kahit saan ay mas mabuti kaysa sa bahay ng commander mong demonyo? Kung ganoon, nilinaw mo ba sa asawa ko? Sophie, iniligtas kita. Wala nang mananakit sa'yo. Julin. Hindi ko iiwan si Lucas. Sophie, Mahal ko siya. ano? Pagod na ako. Umalis na kayong lahat. Julin. Paumanhin na. Ayokong magpabigat sa'yo. Dr. Do, malinaw na sinabi ng asawa ko. Kung makikialam ka pa, hindi mag-aatubili ang mga bala ko. Tama na yan. Huwag mo akong takutin dyan. Siguradong pinilit mo si Sophie. Paano siya matitiis ang manatili sa'yo? Hindi pa ba sapat ang paghihirap niya? Gustong-gusto mo bang mamatay? Lucas. Pakawalan mo siya. Sophie, huwag mong hayaang takutin ka niya. Tama na yan. Kung nanaisin mong maging kaibigan pa ako, lumabas ka na rito ngayon dito. Hindi masama. Sophie, gumaganda na ba ang pakiramdam mo? Ayos lang ako, inay. Narinig kong nasaktan ang likod. Bakit may sugat sa dibdib? Sa report ng doktor. Kung maglakas loob kang sabihin sa nanay ko na ibinigay mo ang dugo mo para kay Lara. Sinusumpa ko sa Diyos. Mawawala ang lahat ng mahal mo. Para sa kapakanan ng anak ko. Kailangan kong panatilihin ito. Inay, ayos lang ako. Maliit na sugat lang ito. Ang commander ng 6 na lalawigan, hindi man lang alam na nasasaktan ang asawa. Dinudungisan niya ang angkan ng Lu. El Res Zhang. Kunin mo rito ang binata. Kailangan ko ng paliwanag niya. Inay, huwag po sana. Abala siya sa hukbo. Kaya hinayaan ko siyang magtrabaho. Narinig ko si Lucas sa teleport. Malamang nakialam ang general ng bayan sa pagkamatay ng tatay mo. Huwag kang mag-alala, sigurado akong lulutasin ni Lucas. Ang misteryong ito, nakasulat ng malinaw sa huling sulat ng tatay ko. Na pinapatay siya ni Lucas. Maraming hidwaat sa pagitan ng mga makapangyarihan. Kung salakayin si Lucas sa lahat ng panig, magkakagulo ang angkan ng mga Lu. Mag-ingat ka, huwag padala. Paulit-ulit na itinatatwa ni Lucas. Posible kaya na nagka-misunderstanding ako sa kanya? Bigyan mo siya ng panahon, malalaman niya ang katotohanan.
Ang kailangan mo ngayon ay gumaling ka muna. Anong nangyari sa binayaran mong mamamatay tao? Yung babae hindi niya mapatay? Hindi ko rin inasahang mabibigo siya. Yang putang ina, swerte lang niya ngayon. Pero mas masahol pa sa kamatayan ang daranasin niya. Kaya niyang patayin sariling ama. Walang awang babae. Sinisiguro ko sa iyo. Tulungan mo akong patayin si Soph. Aako ko sa pagpapagamot na kapatid mong may sakit. Matutulungan kita kay Sophie, pero hinding-hindi ako gagawa ng ikakasama ng commander. Minamahal na ama. Hindi mo inalagaan ng maayos si Ethan. Noong bungo pa siya, ngayong patay na siya. Bakit nagkukunwari kang malungkot? Lara, noong maunlad ang pamilyang Giant. Ikaw at ang nanay mo ay nagsikap para maging miyembro ng pamilyang Giant. Nang maghirap ang pamilyang Giant, agad kayong umalis ng walang pagdadalawang isip. Sino ka para husgahan ako? Kahit papaano hindi ko pinatay ang tatay ko. Lara. Paano mo nasaktan ng kapatid mo? Lucas, kasalanan ko ito. Masakit ang puso ko kapag naaalala ko si Itay. Dapat ay nag-enjoy siya sa buhay. Pero ngayon nakahiga na siyang malamig sa kabaong dahil sa kapatid ko. Masakit ang puso ko. Ang galing mong magpanggap. Lucas, isinilang na malas ang kapatid ko. Siya ang dahilan ng pagkamatay ng nanay natin noon. Minamahal na amang Jayang at ngayon ang ama rin. Tama na yan. Huwag mong ipagmayabang ang relasyon. Minamahal na amang Jayang. Minamahal na amang Jayang sa harap ng alaala ng aking ama. Umalis ka na. Huwag kang masyadong masama. Malungkot din ang kapatid mo. Kung walang importanteng bagay, minamahal na gambalin ngayon. Bumalik ka na sa kwarto mo. Bakit ganito si Lucas na? Nagtatangol sa babaeng ito. Ang asawa ng commander ay ako lang ang karapat-dapat. Sophie, dapat kang mamatay. Lumayo ka sa akin, kasama ng babae mo ngayon. Tinulungan lang kita. Hindi ko kailangan ang tulong mo. Namatay na ang tatay ko. Wala na akong magiging ama. Lucas, sumasakit ang ulo ko ngayon. Masama ang pakiramdam ko. Adjutant Zhang. Opo, sir. Iuwi mo siya sa kwarto niya. Alis na tayo, binibining Lara. Lucas, ayoko nang umalis. Pakiusap, Adjutant. umalis ka na rin. Censored. Ayaw ka nang makita ng tatay ko. Nasaan na ngayon ang tatay mo? Tama ka. Bahay mo ito. Okay lang kung hindi kita maihiwalayan. Pero aalis na ako dito. Ulitin mo nga. Hindi ba mas mabuti kung ako na lang ang aalis? Ayokong makaabala sa inyong dalawa ni Lara. Patayin mo ako kung kaya. Gusto kong makita kung sinong may lakas ng loob na magpalabas sa iyo mula sa bahay ng commander, mga gwardya. Iparating ang utos ko. Simula ngayon, hindi dapat lumabas si Madam sa bahay ng commander. Kapag siya ay lumabas, parurusahan lahat ng tao. Amang Jayang, kung buhay pa siksya o tao. Sana'y naimpluwensyahan niya ako na manatili sa bahay ng commander. Sophie, nabalitaan ko kay Lucas na gusto mong lumipat ng tirahan. Ano bang nangyari talaga? Inang, kami ni Lucas ay hindi na magsasamang muli. Anak ko si Lucas. Kilala ko siya. Imposibleng siya ang pumatay sa amam. Alam ko ang kinatatakutan. Sa totoo lang, walang pag-ibig si Lucas sa kapatid dahil lamang sa siya'y nakapagligtas sa kanya noon. Napakahalaga sa kanya ng relasyon. Si Lara ang nagligtas kay Lucas. Hindi ko man lang narinig na nabanggit niya. Inay. Ano ang nagawa mo? Labis na nagalit si Sophie at iginiit ang pag-alis sa tahanan. Kailan mo ayusin ang iyong ugali at titigil sa pagkimkim ng lahat? Alam ko ang ginagawa po. Tungkulin mong protektahan ang 6 na probinsya ng Jiangnan. Responsibilidad mo rin mahalin at alagaan ang iyong asawa. Tandaan mo, huwag mong pagsisihan sa huli. Lucas. Gusto ng nanay ko na maging kerida ng alkaide. Pero ayaw ko. Kung ayaw mong gawin, huwag mo nang gawin. Walang makakapilit sa'yo. Pero dumating na ang sasakyan ng alkade. Takot na takot ako. Papupuntahin ko si Sam para usapan sila. Pero kang paalisin mo sila ngayon, babalik at babalik pa rin sila. Kung hindi ako magpakasal, patuloy na guguluhin ako ng alkaide. Iniligtas ako ni Lara noon. Kung mapapangasawa niya ang matandang yun, masisira ang buhay niya. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Lucas, salamat at nandito ka. Hindi ko ma-imagine ang sarap kung maging asawa kita. Huwag kang mag-overthink. Umuwi ka na at magpahinga. Totoo bang pakakasalan ng commander si Miss Lara? Siyempre naman, kahapon mismo ay sinap ng commander sa alkaide. Nasa kanya na si Miss Lara, magkakaroon din daw sila ng kasal. Yung madam na yan, pangalan lang ang meron yan.
Ang lamig sa labas. Gusto mo bang magpakamatay sa lamig? Mas mabuti pang mamatay na ako. Ipinipilit mo ba akong manatili rito dahil gusto mong panoorin mo ang pagpapakasal mo kay Lara? Tama ka. Dapat noon pa kayo ikinasal. Ako ang naging hadla. Kasalanan ko itong lahat. Kaya ako napunta sa ganitong sitwasyon. Tumigil ka sa pagiging mapait. Wala na akong pakialam sa mga problema mo sa kanya. Gusto ko lang na bitawan mo na ako. Mali ang pagkakaintindi mo. Sinabi kong pakakasalan ko si Lara para matakot ang marshal ng bayan. Hindi mo kailangang magpaliwanag kapag nagdesisyon ka na balang araw na hiwalayan ako. Agad kong ibibigay ang titulo ko kay Lara. Ginagalit mo ba ako? Lucas, nagdala ako ng dimsum para sa iyo. Heto ang sasabihin ko. Ang relasyon ko kay Lara ay mas inosente kaysa sa inyo ni Dolly. Hindi na kita mahal. Ang nangyari sa inyong dalawa. Hindi ko na ito problema. Lucas, paano nagkakaroon ng lakas ng loob ang kapatid kong kausapin ka ng ganyan? Halatang halata ang pagmamahal mo sa kanya. Lucas, Tumahimik ka. nagluto ako ng dims. Tara, sama ka sa amin at maghain tayo. Tumigil ka dyan. Pinaghanda ka talaga ni Lara nito. Dapat mong samahan kami kahit ayaw mong kumain. Alam mong allergic ako sa black sisig. Nagmamadali ka agawin ang pwesto ko. Hindi ko alam na allergic ka pala. Paumanhin, ate. Gagawa ako ng bago para sa iyo. Huwag kang magagalit sa akin. Ang sama mo. Nakalimutan mo ba, ikaw ang asawa ng komandante? Si Lara ang pinakamagaling. Dapat mo siyang pakasalan. Kung hindi kita iwan, kerida lang siya magpakailanman. Bastos yan. Lucas, huwag kayong mag-away ng ate ko dahil sa akin. Aalis na ako. Tigil. Tia Lee, Opo, madam. dalhin ang pagkain sa kwarto ko. Nawalan na ako ng gana nang makita ko. Kayong miserable na mag-asawa. Sophie, lakas ng loob mong bastusin ako. Magsisisi ka. Miss Tia Lee, lumapit ka. Ito ang bayad sa trabaho mo. Sarilihin mo na. Salamat, miss. Gagawin ko ang makakaya. Umalis ka sa harap ko. Pwede mo bang ibalik si Lucas sa akin kung hindi mo pinilit? Si Lucas na pakasalan ka. Ako na sana ang asawa na ng commander. Simula pa lang, ikaw ang gumamit ng dahilan tungkol sa dugo sa puso. Lahat ng ito. Ikaw ang may gusto nito. Hindi ka mahal ni Lucas. Hindi mo ba tayo payagan na magsama? Araw-araw kang nagpapanggap. Hindi ka ba napapagod? Wala si Lucas dito. Para kanino ka nag-aarte? Sophie, mukhang masyado kita iginagalang. Sino ka para magmalaki? Para kay Lucas, blood bag ka lang. Blood bag para sa akin. Commander, nakatapos ka na. Nasaan si madam? Nasa kwarto yata nagpapahinga. Kung mamatay man ako, pakawalan mo kaya si Lucas? Lara, ikaw. Lucas, hindi kasalanan ni ate. Ako may kasalanan. Hindi ko dapat binanggit ang pagkamatay ni Papa. Para lang magalit si ate. Nawawala ka na ba sa sarili? Lucas, nasasaktan ako. Ate, tumawag ng doktor. Opo, Ginoo. Gusto mo bang mamatay? Hindi ako yon. Siya ang may kagagawa nito. Tigilan ang pagsisinungaling. Lucas, wag mong ipilit ang kapatid ko para sa akin. Kasalanan ko. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Kailangan mong humingi ng tawad. Para saan? Hindi siya karapat-dapat sa aking paumanhin. Tama ang ate. Hindi dapat ako nagpaiwat sa bahay ng komandante. Dapat ay naging kerida ako ng marshal ng bayan at hinayaan siyang pahirapan ako. Tinatanggap ko ang tadhana. Bakit hindi ka nalang umalis? Bakit nandito ka pa? Ganoon ba kababaw? Para maging kerida ni Lucas? Iniligtas niya buhay ko. Kung hindi siya mananatili dito, saan siya dapat tumira? Lucas, kung talagang gusto mong itago siya, di pakasalan mo at iwanan mo ako. Bayaan mong umalis. Hindi ba yan ang perpekto para sa Panghuling paalala sa'yo. Mag-sorry ka, ngayon din. panghuling sagot ko sa'yo? Hindi siya karapat-dapat sa pauman. Ate, Lucas, huwag mong gawing komplikado ang buhay ng ate ko dahil sa akin. may mga taong kailangang turuan ng leksyon. Lucas, alisin mo ang kamay mo sakit. Bitawan mo ako. Binalaan na kita noon pa. Pakawalan mo ako. Pero wala kang natutunan. Huwag kang magmalabis. Gusto kong makita kung ano ang kaya mo.
Sabi ko huwag kang lala. Kapag hinawakan mo ulit ako, mamamatay ako sa harap. Sige. Ibaba mo yang sanggol. Huwag mong saktan sarili mo. Lumabas ka. Lucas, gising ka na, pakiusap. Hoy, ayos ka lang ba? Lucas. Tulog, may tumulong naman. Lucas. May sakit si Lucas, papasukin mo ako. Evie, Lara, sinabihan ako ni Madam, walang papapasukin. Maliban kay Madam at Doktor, pakiusap. Huwag mo akong pahirapan. Anong ginagawa mo dito? Ginang, kumusta na si Lucas? Wala kang pakialam. Lumabas ka na, nag-aalala ako kay Lucas. Gusto ko lang makita, kung ayos lang siya. Kapatid ko, siya ang nasaktan kay Lucas. Tumahimik ka. Habang nandito ka, wala nang kapayapaan sa bahay ng komandante. Itigil mo na mga pakulong. Ano ba, kahulugan ng matandang bruha? Alam ba niya, nagpapanggap akong may sakit. Oh, alam niyang, ako ang may kagagawa. Sa pagkamatay ni Jayang, Ginang, iniligtas ko si Lucas. Hindi ko siya pahihirapan. Totoo namang iniligtas mo siya. Pero, huwag kang humingi ng kapalit sa mga kabutihan mo. Huwag mo akong pilitang ipalayas ka. Hindi ako ang may gawa. Buong puso ko siyang minamahal. Ngunit ang presensya ang sanhi ng gulo sa buhay nila. Lumabas ka na, Ginang. Matandang bruha, maghintay ka lang. Ipapahatid kita sa impyerno. Sa tingin ko si Lara, maraming masamang balak. Inay, tama na. Ako ang pumayag na manatili siya dito. Kung hindi mo siya paaalisin, magkakaroon ng problema sa pagitan ninyo ni Sophie. Pero iniligtas niya ako, kaya pinatira ko siya rito bilang pasasalamat. Lucas, sana'y kasing talino mo sa paghawak ng relasyon ang iyong utak sa militar. Lucas, di ka pa nakakabawi mula sa sugat mo. Ba't ka nagpuyat na naman? Abala ako sa hukbo nitong mga nakaraang araw. Nakita kong may ilaw sa iyong pag-aaral, kaya gumawa ako ng merienda. Sabay tayong kumain. Iwan mo na yan. Umuwi ka na at magpahinga. Bakit mo gustong maging baliw na aso? Imbes na mabuting tao, nasaktan mo si Lucas, pero di na parusahan. Akala mo iginalang ka nila? Huwag kang mayabang. Wala lang talagang oras si Lucas. Para parusahan ka, magdaramay ka sa ginawa mo. Asawa ako ng komandante. Sarapatan kong maging mayabak. Habang nandito ako, kahit matanggap ka bilang miyembro ng pamilya ng komandante, kerida ka lang. Maghahain ka ng tsaa at babati sa akin araw-araw. Sophie, alam mo ba kung bakit nagpakamatay si Itay gamit ang laso? Ano ba ang alam mo, bilang komandante ng Jayangnat, kung may biyan ng lalaki si Lucas, na suga pa sa sugal, nagbebenta ng droga, at nakikipagsabuatan sa mga embahador? Ang 6 na probinsya ng Jayangnat ay magagalit sa kanya, Kung gusto ni Lucas na manatili sa posisyon, kailangan niyang alisin ang kamag-anak na to. Bakit kita pagkakatiwalaan kung di ka maniniwala sa akin? Tanungin mo si Teniente Sam. Kaya, siya ang nagtulak kay Itay na magpakamatay para sa kapangyarihan. Lucas, napakalupit mo. Kung hindi mo pinakasalan si Lucas, hindi sana namatay ang tatay natin. Kasalanan mo ang lahat. Dapat kang magdusa sa impyerno para sa kasalanan ng tatay natin. Nga pala, naaalala mo ba ang gamot ng ina mo noon? Ano na kinalaman ng gamot ng nanay ko? Ang nanay ko ang nagbigay ng gamot sa doktor na iyon. Tapos ang nanay ay Ikaw at ang nanay ay parehong halimaw. Hindi pa man 30 taong gulang. Ang nanay mo nang mamatay. Nakakalungkot. Naging biktima siya ng pagsasama ng nanay ko sa pamilya Jaya. Gago ka. Lakas ng loob mong saktan ako. Ikaw, Lara. Bakit hindi ka nalang mamatay? Malandi ka, akala mo ba? Protektahan ka pa ni Lucas. Kung malaman niya ang totoo, sabihin mo sa kanya. Tingnan natin sino ang paniniwalaan niya. 3 taon na ang nakalipas. Ako mismo ang nagpakain ng kapeing may laso. Pinaghirapan mong patunayan ang inosensya. Nakikinig ba siya sa'yo? Nakikita ng Diyos ang ginagawa mo. Mabibigyan ka rin ng parusa. Parusa. Ang parusa ko ay ang pagmamahal ni Lucas sa akin. Samantalang wala ka kay Lucas, kahit aso ay hindi mo maagawat. Bakit hindi niya ako iwan? Para pakasalan ka? Isa ka lang. Sa mga kerida niya na walang kalagayan, mas masahol ka pa sa isang kerida. Commander, nandito ka na pala. Lara. Niloko ka na naman niya, di ba? Wala to sa kapatid ko. Ako ang may kasalanan. Aksidente ko lang to na nasaktan. Ano yung latay ng sampal? Wala pang panglatay. Allergy lang to. Tia Lee.
Commander, nasa pinto ako at rinig ko ang paghahampas ng amo sa isang tao. Di ko alam na si Miss Lara pala ang sinasampat. Tia Lee, huwag kang magkalokohan. Hindi ako sinaktan ng kapatid ko. Aksidente lang ang lahat. Bakit mo siya sinaktan? Nagtulungan silang pagbintangan ako. Bakit ka naniwala sa kanila? Ipagpatuloy mo. Narinig kong tinawag ni Madam si Lara na anak sa labas. Sabi niya, yang anak sa labas na tulad ni Lara, mag-aasawa sa angkan ni Nalu, karapat dapat siyang bumbugit. Iyali, dalhin mo si Lara sa kwarto at linisin ang sugat. Opo. Hinalagad mo ang hangganan ko. Bawat salitang lumalabas kay Lara, siyang pinakasagradong. Bakit hindi mo siya mapatawad? Alisin mo ang kamay mo sa akin. Sinadya niya akong isahan. Sinasabi mo bang siya mismo ang nahulog, nagbuhos ng mainit na tubig sa kamay niya, at nanakit sa sarili? Sinampal ko siya sa mukha, dahil karapat dapat siya. Hinamin mo rin sa wakas. Sabi mo gusto mo akong iwan, pero hindi mo matanggap ang kapatid mo sa bahay na to. Ano ba talaga ang gusto mo? Payagan mo na akong umalis. Panaginip mo yan. Lucas, saan mo ako dinadala? Dapat mong bayaran ang mga kasalanan mo. Bitawan mo ako. Bumuhat ka, at humingi ng tawad kay Lara. Hindi pwede. Lucas, huwag mong idamay ang kapatid ko sa problema ko. Sigurado akong hindi niya sinasadya. Huwag kang magpanggap. Basta humingi ka ng tawad. Matatapos na ang away na to. Ang dapat kong pag-apologize sa buong buhay ko ay ang pagmamahal ko sa'yo at pakakasal sa'yo. Kung hindi ka hihingi ng tawad, hindi ka pwedeng tumayo. Lucas, sana nga, hindi kita nakilala. Noon pa man. Huwag kang magpanggap na patay. Naririnig mo ba ako? Sophie, Sophie, May tao ba dyan? Dalhin si Madam sa ospital. Anong ginagawa mo dito? Ako ang doktor mo. Kumain ka muna. Para sa sanggol sa sinapupunan mo. Kailangan mong kumain. Pinalayas kita noon. Huwag mo akong sisihin. Hindi kita sinisisi. Nalulungkot. Lang ako para sa'yo. Sophie, sumama ka sa akin. Ilang bala pa kaya ang kanyang makakayanan? Hindi ako pwedeng umalis. Tumingin ka sa sarili mo. Hindi ka na dapat pahirapan pa niya. Julin, huwag mo akong alalahanin. Dapat mong isipin ang sanggol sa tiyan mo. Lieutenant Zhang. Opo, sir. Nasaan siya? Kahat kailanganin mong maghukay. Hanapin mo kung saan siya naroon. Bakit ka nakatayo pa rin dito? Hanapin mo siya. Opo, sir. Sophie, binalaan na kita noon. Hindi ka pinapayagang umalis. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Julin, ligtas ba ang lugar na ito para Maasahan mo. Nasa konsesyon tayo ngayon. May personal akong koneksyon sa konsul dito. Hindi maglalakas loob si Lucas. Maraming salamat. Hindi mo kailangan. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Basta manatili kang ligtas. Gusto ko lang iluwal ang sanggol na ito. At mabuhay ng tahimik kasama ang anak ko. Sophie, kung papayag ka, aalagaan ko ang batang ito kasama mo. Pasensya na, Julin. Itinuturing kita bilang Huwag kang magmadaling sumagot. Pagod ka ngayon, pumunta ka sa kwarto mo at magpahinga. Kayong mga tanga, ni isang babae hindi nyo mahanap. Kumusta ang mga bagay sa Dublin? Commander, ayon sa mga sundalo sa ospital, si Dulin ay patuloy na pumupunta sa ospital at bumabalik sa kanyang nitong mga nakaraang araw. Mukhang normal ang lahat. Bantayan mo siya. Tiyak na may kinalaman siya sa pangyayaring ito. Commander, si Dulin ay ang panganay na anak ng pamilyang Du. Si Emer Du ang presidente ng Chamber of Commerce. Hindi magandang ideya na makalaban ang pamilyang Du. Wala akong pakialam kung sino siya. Kung siya ang kumuha kay Sophie, dapat siyang magbayad. Opo, sir. Narinig ko kay Tita Lee na gusto mo raw akong makausap agad. Lucas. Gusto kong malaman kung ayos ka lang. Kung wala ka ng ibang kailangan, aalis na ako. Lucas, may naisip akong paraan para mahanap ang kapatid ko. Ano yon? Malapit ang kapatid ko kay UC. Doon itong huli. Pwede mo siyang akusahan na nagtago ng kriminal.
Sigurado ako na hindi papayag ang kapatid ko na may masamang mangyari kay Izzy. Ju, may nararamdaman sila sa isa't isa. Sa tingin ko ang kapatid ko ay nagtatago sa isa sa mga bahay ni Izzy. Ju, Magpadala ka agad ng tao sa bahay ng mga do. ano ba talaga ang ginawa mo? Pinatakbo mo si Sophie palayo sa tahanan. Huwag kang mag-alala, kaya ko itong sariling Sinabi ko na sa iyo dati pa. Huwag gumawa ng ipagsisisihan. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Ano ba ang nangyayari sa iyo? Ayaw ko rin siyang umalis. Pero lahat ng ginagawa mo ngayon, pinipilit siyang umalis. May mga digmaan at kaguluhan sa labas. Kung may masamang mangyari sa kanya, ikaw ang magsisisi. Sa pahinga nitong mga araw, mahusay kang nakabawi. Dapat kitang pasalamatan, Dr. Lu. Maasikaso ka sa akin. Salamat sa pagsisikap. Nalaman na ba ng grupo ni Lucas? Huwag kang mabahala, maingat ako. Kung alam ko lang na mangyayari ito sa'yo, hindi na ako nag-abroad. Dapat ako'y nanatili at lumaban. Julin, pasensya na, pero itinuring kita para... Huwag mo akong gisingin ng biglaan. Masaya pang managinip, bilang asawa ng komandante, anong kapal ng mukha mo, makipagrelasyon sa lalaking ito? Bilang asawa ng komandante, anong lakas ng loob mo na makipagrelasyon sa lalaking ito? Sophie, kala mo ba, pwede mo na akong suwayin? Lucas, nasa konsesyon tayo. Hindi sa bahay ng komandante. Ano naman? Ako si Lucas, makakapunta kahit saan sa 6 na probinsya ng Jiangnan. Dinala mo ang tropa mo rito. Baka panagutin ka ng embahada, ang kapal ng mukha mo, namandaya ng harap-harapan. Bakit ako matatakot sa embahada? Bantayan mo ang salita mo, paano kung hindi? Sophie, halika rito. Lucas, bitawan mo ako. Huwag mong kalimutan ang estado mo. Ginagawa mo ba akong katatawanan sa 6 na probinsya? Kung ayaw mong maging katawa-tawa. Pakiusap, komandante. Ilathala mo na ang diborsyo sa dyaryo. Bayagan mo na akong sumama sa kanya. Ngayon mo lang aminin. Sabi mo wala kayo, relasyon noon pa. Wala akong pakialam sa iniisip. Komandante, pinapaalis na tayo ng presinto agad-agad. Kung hindi, ito'y ituturing na paglabag sa teritoryo ng ibang bansa. Sige na nga, maghihintay ako sa labas ng konsesyon. Pasensya na, Duli. Ginamit lang kita bilang dahilan. Ayos lang yon. Mas mabuting lumipat na ako. Lucas, gagawin niyang lahat para mapasama ka sa gulo. Ayaw kitang madamay sa sitwasyong ito. Kahit siya ang komandante. Ang pamilya ko ay hindi basta-basta niyang mapagtripan. Pumunta ka at ipasara lahat ng department store at mga pantalan ng pamilya do. Sabihin mo kay Guido ang ginawa ng anak niya. Commander, karamihan ng munisyon natin galing sa pamilya Du. Maaapektuhan ba ang supply militar? Kung ayaw mawala ng bait ni Guido, hindi niya titigilin ang supply. Ipapakita ko kay Duli kung sino ang namumuno sa 6 na lalawigan ng Jiangnan. Opops, sir. Itay, Kung hindi ka nagkaproblema, hindi ka sana bumalik, di ba? kamusta ang negosyo natin? Ang pinakamalaking kita ay sa department store at pantalan. Pero sinara na lahat, ikaw ang may gawa. Putanjay na talaga ni Lucas. Bakit hindi siya diretso sa akin? Ano bang pakinabang sa pamilya do? Anak, gusto mong mag-aral ng medisina sa abroad. Kaya pumayag ako. Ngayon naman, isinasapanganib mo dahil lang sa babae. Akala mo ba't sulit to? Pero si Sophie lang ang gusto ko. Marami namang babae sa mundo. Bakit pinipilit mo ang asawa ng commander? Kung hindi ako nag-abroad noon, sa kanya na ako napangasawa. Dapat maintindihan mo, si Lucas, hindi lang kalaban mo sa pag-ibig, siya rin ang commander ng 6 na lalawigan dito. Kung wala siya, ang Jiangnan ay matagal nang nagkawatak-watak na tulad ng North. Pinagtanggol niya ang bansa. Kaya naman, ang pamilya Du, hindi dapat maging kaaway niya. Kahit sumalungat pa ako sa buong mundo. Dapat makuha ko si Sophie. Huwag kang mag-alala, Itay, ako na ang bahala rito. Kung sa tingin mo, nakakahiya ako sa angkan ng Do. Maglabas ka ng pahayag sa dyaryo para palayasin ako sa angkan ng Do. Wala ka bang pagsisisi para sa angkan ng Du at sa iyong yumaong ina? Kahit anong sakripisyo ang abutin. Gusto kong si Sophie ay manatiling kasama ko. Kapag umalis ka na, huwag ka nang magbalik pa. Chay. Ju, ikinagagalak kitang makilala. Lara. Bakit ka nandito? Wala akong sasabihin sa'yo. Sandali lang. Paano kung tungkol ito sa paraan para mailigtas si Sophie? Sa tingin ko magkaka-interes ka. Anong ibig mong sabihin? Ang hangarin ko ay maging asawa ng komandante. Habang nandito si Sophie, hindi ko makakamtan ang posisyon na maging asawa ng komandante. At ikaw, maari mong ilayo si Sophie. May nararamdaman si Lucas kay Sophie, hindi niya siya pakakawalan. Kaya nga, maaari kitang tulungan na kumbinsihin si Lucas na palayain si Sophie. Sobra mo siyang inagrabyado.
Bakit kita pagkakatiwalaan? Makukuha natin pareho ang gusto natin. Walang saysay ang pagdududa sa akin. Hindi mo maisasama si Soap. Kung hindi tayo magtutulungan, kung makikipagtulungan ka, may pagkakataon ka pa. Sa pagkakaalam, karamihan ng armas ni Lucas ay galing sa angka ng Du. Ito ay tungkol sa akin, wala itong kinalaman. Saan ka ng do? Ang ibig kong sabihin, kunin mo si Sophie. Ako ang magiging asawa ng komandante. Para sa mga armas, di gagalawin ni Lucas ang angka ng Du. Na ang angka ng Du ang pinakamayamang pamilya sa Giant Nut. Di ka ba natatakot na? Isumbong kita kay Lucas. Sa lahat ng sinasabi mo, Sige, gawin mo. Pag may nangyari sa akin, siguradong di papayagan ni Lucas si Sophie. Sa oras na iyon, ano pa ang magagawa mo? pwede tayong magtulungan. Pero di ko sasaktan si Sophie kahit kailan. Kaya, gagawa ka ba ng paraan para saktan ang sarili? Ano ang ibig mong sabihin? Kuya Du, sigurado ka ba dyan? Suntukin mo na ako. Pag mas makatotohanan, mas malaki ang matatanggap mo. Kuya Du, ano na ang gagawin natin? Pumunta ka na. Tumawag ng pulis. Sige, sige. Sophie, pasensya na. Patawarin mo ang pagiging makasarili ko. Ginawa ko ito. Dahil nais kong talikuran mo si Lucas. Para magkaroon ako ng tsansa na makasama ka. Mahal kita. Julien, ano ang nangyari? Naglalakad kami ni Kuya Du sa eskinita nang biglang dumating ang mga kawal at walang pasabi, hinagupit si Kuya Du nang walang paliwanag. Lucas. Siya talaga ang may kagagawa nito. Lee. Huwag kang mag-alala. Kung hindi pa dumating ang pulis sa huli. Patay na sana si Kuya Du sa bugbog na yon. Sasagutin ko si Lucas tungkol dito. Paano niya nagawa ito sa'yo? Huwag kang pumunta. Kapag bumalik ka para hanapin siya, talagang ibibilanggo ka ni Lucas. Para sa kapakanan ng anak mo, huwag ka nang bumalik. Julien, pasensya na. Ako ang may kasalanan sa lahat. Sabi ni Lucas papatayin niya si Julien. Totoo pala. Demonyo siya. Itay. May nangyari sa aking pangatlong kapatid, kahapon. Muntik na siyang mamatay. Sa pagkakagulong ni Lucas. Nasa ospital pa rin siya ngayon. May tauhan sa pahayagan. Ang lihim na nagbigay nito sa akin. Itay. Kukunin ko na ang mga gamot. Mga gamot. Itay, Huwag mo akong sisihi. Kailangan kitang pigilan sa pagbibigay ng lahat ng ari-arian ng Do family. Sa gago ng iyon. Pangatlo nating binata, masamang balita, Ginoong Du. Patay na siya. Namatay na ba ang tatay ko? Imposible. Imposible yon. Julien. Nagpasya na akong bumalik sa bahay ng commander. Bakit? Gusto mo bang, sa ganitong sandali, mahal mo pa rin ba ang gagawang yon? Sophie, marami na akong nagawa para sa'yo. Ngunit sa huli, babalik ka pa rin sa gagawang yon. Sophie, bakit ako mas masahol kaysa sa kanya? Bakit si Lucas lang ang nakikita mo? Julien, kumalma ka. Ayaw ko. Sophie. Tingnan mo ako, pakiusap, palagi kitang minahal. Ako ang unang nakakilala sa'yo. Bakit si Lucas ang nakakuha sa'yo? Julien. Sophie, pasensya na. Nawalan ako ng ulirat. Paano kita nasaktan? Kasalanan ko ang lahat. Julien, wala nang pag-asa para sa atin. Talagang uuwi ka na ba? Mula ngayon. Hindi na tayo dapat magkita pa. Ipapahatid na kita ng driver ko. Huwag na, kung makita tayo ni Lucas. May isip na naman niyang may something sa atin. Huwag kalilimutan ng gamot mo. CJ, kung maubos na, magpapahanap ako para magpagawa ng reseta sa ospital. Kung babalik ka, baka saktan ka niya. Kahit hindi may salba ang sanggol, babalik ka pa rin? Salamat sa pag-aalaga mo sa akin itong mga nakaraan. Wow, may nakabalik na pala. Hindi mo kasama ang kabit mo? Hindi ba yan ang gusto mo? Nandito na ako. Tigilan mo na ang panggigipit sa pamilya. Bumalik ka para sa kanya? Ulitin ko, huwag nang gambalain ang pamilya.
Handang mamatay kasama ka. Basta sundin mo lang lahat ang sasabihin ko, ligtas siya. Kung hindi, mawawala ang buong angka ninyo. Walang hiya ka. Kaya kung gumawa ng mas masahol pa, Huwag mo akong hawakan. Iwanan mo ako. Nakakadiri ka. para saan? Nahipo ka na ni Dolly noon, kaya gusto mong magpakamatapat sa kanya? Titingnan ko kung ilang marka ang naiwan niya sa'yo. Lucas, bitawan mo ako. Bakit di ka nalang maging mabuting asawa ko? Akala mo ba? Pakialam ko sa pagiging asawa ng commander. Pinagsisisihan kong mabuhay sa buhay ko. Ang pagiging asawa mo. Dadalhin kita sa ospital. Lucas, nagbalat ako ng mansanas para sa... Sophie, bakit ka nandito? Lucas, ibaba mo ako. Nandito pa nang nanonood ang Tumahimik ka. Anong nangyari kay Dolly? Bakit niya pinabalik ang putang ito? Paano ko sasabihin kay inay? Kailangan mong maging asawa ng commander sa lalong madaling panahon. Kung hindi, kapag nalaman ni Lucas na si Sophie ang nagligtas sa kanya, hindi ka magiging asawa ng commander. Baka ikamatay mo pa ito. Bakit hindi ka pumunta sa ospital? Wala si Dulin sa ospital ngayon. Kung may iba pang doktor na darating, malalaman ni Lucas tungkol sa pagbubuntis ko. Sagutin mo ako. Ayaw mong makita tayo ng kabit mo? Akala mo ako si Lara? Kung may sakit siya, magradrama siya ng sobra. Magpapahinga muna. Umalis ka na. Bahay ko ito. Si Lara mo, naghihintay pa sa kwarto niya para sa... Huwag mo siyang paluhain. Nasabi ko na ito dati. Kami ni Lara. Sabihin mo ang gusto mo. Pagod na ako. Bumalik ka sa kwarto mo. Kwarto ko rin ito. Ano? May iba ka pang gustong gawin? Sophie, manatili ka lang sa tabi ko. Bakit ang hirap nito para sa'yo? Lucas, pinatay mo si Xiao Tao. Ipinagpakamatay ang tatay ko. At isinangkot si Dulin at ang pamilya sa gulo na ito. Bakit mo iniisip na maaari pa tayong magbalikan? Lucas, wala akong gana kumain ngayon. Pwede bang samahan mo ako sa agahan? Kumain na ako. Kainin mo na lang mag-isa. Lucas, pagkatapos pwedeng mag-usap tayo. May sasabihin ako sa'yo. Ihahatid ko muna si Sophie para sa kanyang agahan. Babalikan kita. Lara. Ano yun? Lucas, masaya ako't nakita. Nagkabati na ng kapatid ko. Huwag mo sanang isipin yung mga sinabi niya noong panahong naligaw siya ng landas dahil kay Duli. Anong sinabi niya? Alaynan, dahil nagkasundo na kayo, baka maging hadla ang mga salitang iyon sa inyo. Kalimutan na lang natin. Sabihin mo, Noong sinaktan niya ako, sinabi niyang, araw-araw daw, nakasama ka niya, ay lalo lang siyang nasusuka. Sinabi niyang pumatay ka kay Papa, maghihiganti siya. Kaya hindi ako sigurado kung nagbalik siya sa'yo dahil mahal ka pa rin. O para makaganti sa'yo. sinabi niya talaga yon? Lucas, kahit kapatid ko siya, hindi ko siya pahihintuluta. Saktan ka. Dahil ikaw, ang pinakamahalaga sa puso. Lara, Lucas, hindi naman tayo ganito dati. Tayo ang nagmamahalat. bitawan mo muna ako. Hindi. Hindi kita kayang mawala. Tanggapin mo akong kerida. Kahit kerida lang ako, wala akong pakialam. Lara, batas ng angkanlo, bawal magpalandi ang lalaki. Pero nandito na ako bilang kapatid. Kung hindi ako makakapagpakasal, magiging asawa mo na lang kaya ako. Pipili ako ng mapapangasawa mo. Magpakasal ka bilang kapatid ko para igalang ka ng lahat. Baog ako. Sino ang magkakagusto sa akin? Alam kong kasalanan ni Sophie ko. Humihingi ako ng tawad para sa kanya. Hindi ko siya sinisisi. Kasalanan ko rin, malas lang talaga ako. Hindi karapat dapat magkaana. Huwag kang magsalita ng kung ano. Kukuha ako ng pinakamagaling na doktor. Gagaling ka rin. Ayoko mong iwan, hindi na ako magpapakasal kailanman. Kung hindi maging kerida, ni asawa mo man lang, mananatili na lang ako sa sa bahay ng komandanteng ito. Kasama mo ako habang buhay, tulad ng iligtas kita noon. Maghanap ng mabuti. Hindi pa siya makakalayo. Papatayin ko si Lucas ngayon.
Si Lucas. Pinakasikat na general siya sa buong Jiangnan. Kung tagapagligtas ko siya, noon pa man. Hindi na ako mag-aalala sa kinabukasan ko. Alam kong mag-work ang strategy ko. Lucas, hindi mo malalaman kailanman ang katotohanan ng nangyari noon. Kung hindi mo ako nailigtas, malamang patay na ako ng mga tauhan ni Fenggang. Basta ligtas ka lang. Iniligtas mo ang buhay ko. Tiyak na babayaran ko ito. Narinig kong hindi ka na naman kumakain. Magpakabuti ka na lang. O ako ang. O ano? Sino naman papatayin mo? Magpapatay ka na naman? Lucas, bakit ang hilig mong Tama ka. Masaya akong pumatay ng tao. Kung hindi ka kakain ng maayos, papupuntahin ko sa impyerno si Dulin. Ano sa tingin mo? Sobra mo nang sinaktan siya. Ngayon naman papatayin mo na. Paano ka naging ganito kabagsik? Naaawa ka sa kanya, diba? Sige. Kukunin ko na siya ngayon din. Teka, kakainin ko na. Anong problema? Masakit ang tiyan ko. Kuha ako ng tubig para sa'yo. Huwag na, uminom na lang ako ng maligamam na tubig. Anak, hindi mo pwedeng ikulong siya nang mag-isa sa kwarto. Magkakasakit yan. Pag gumaling ang binti niya, papaalisin ko na siya. Oo nga pala. Madalas siyang makaranas ng pagduduwal. Baka sumasakit na naman siya niya. Papuntahin mo si Tia Zhang para alagaan siya ng ilang araw. Naduduwal. Tinawagan mo na ba ang doktor? Ayaw niyang pumayag. Baka buntis si Sophie. Sophie, hindi ako makapaniwala. May anak ka sa labas. Mukhang mayroon kang malubhang problema sa sikmura. Tinawagan ko ang doktor para sa'yo. Papatingnan kita sa kanya. Bitawan mo ako. Sa kagagaling ang sikmura. Ayaw mo talaga sa akin, hindi ba? Pinapacheck up kita para hindi ka mamatay sa bahay ko. Hindi na kailangan. Okay lang ako. Bakit siya ganon kabahala? Ayaw niyang magpa-check up. Baka buntis siya. Wala ka nang magagawa. Miss, Anong ginagawa mo? Humanap ka ng pagkakataon na palabasin si Sophie sa kwarto. Sige, miss, walang problema. Commander, maganda ang panahon. Gusto niyo bang ilabas si Mother para makalanghap ng sariwang hangin? Liinisin ko ang kwarto habang wala kayo. Tara na. Huwag na. Kaya kong maglakad ng mag-isa. Huwag mo akong kargahin. Tumahimik ka. Lucas, hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Ibababa mo ako. Kumonsulta sa doktor. Para saan ang mga tabletang ito? Kahit ang pinakamalapit na ospital ng simbahan ay medyo malayo mula rito, kailangan kong sumakay ng kalisya. Basta't ikaw ay gagawin ang mga utos ko. Makakatanggap ka ng mas maraming pera. Sige, aasikasuhin ko na agad ito. Binibini Lara. May nalaman ka ba? Para saan ang mga tabletang iyan? Ito ay inireseta ng doktor ng kanluraning medisina para mapangalagaan ang sanggol. Pangalagaan ang sanggol? Sigurado ka ba? Oo. Paano naman itong putang ina? Ay nagdadalang tao talaga? Dapat hindi niya mapanatili ang bata. Magpabili ka sa butika. Bumili ng sakto. Ilagay mo sa pagkain niya. Hindi siya karapat-dapat. Magluwal ng anak ni Lucas. Hindi ko magagawa ito. Kung malaman ng komandante, Kung malaman niya, maaari nating isisi sa kanya. Sabihin mo na gusto magpaagas nito. Walang makakaalam nito. Ikakasal na ang anak mo, di ba? Mabibigyan kita ng 100 yuan. Sapat na ba ito? oo. Salamat, Binibini Lara. Bibihin ko na ito agad. Sophie, wala ka ng takas ngayon. Ako ang magiging asawa ng komandante. Sa tamang panahon. Binibini, pwede ko bang makita ang inyong pang-araw-araw na gamot? Naubos na po. Mangyaring resetahan niyo po ako ng mabagal ang inyong pulse. Magpahinga kayong mabuti. Babalik ako sa ospital. Papadalan ko kayo ng maghahatid ng gamot. Salamat po, doktor. Wala siyang nasabi. Malamang hindi niya alam na buntis ako. Doktor, kumusta ang asawa ko? Lihim kong sinuri ang pulso niya. Batay sa pulso niya, talagang buntis siya. Sigurado ka ba? Opo, sa reaksyon ng inyong asawa, sa palagay ko ay matagal na. Niyang alam ito. Commander, Sandali lang. Ang sabaw manok na ito. May problema ba? May saffron ang sabaw na ito. Pampalaglag ang saffron. Commander, wala akong kaalam-alam dito. Binigyan ako ni Madam ng halaman. Pampalinaw raw ng katawan. Inutusan niyang ilagay ko sa lahat ng pagkain niya. Ayaw niya. Itatabuyod ang sanggol.
Ginoo, malubha ang kalagayan ng asawa niya at hindi namin alam kung gaano katagal niya ininom ito. Nangangamba ako. Tulungan ninyo akong iligtas ang sanggol. Gagawin ko ang lahat. Paparating na si Tia Zat. Simula ngayon, siya ang mag-aalaga. Kay Madam sa araw-araw. Gusto ng commander ang sanggol na ito. Kapag nalaman niya ang ginawa ko, papatayin kaya niya ako. Sinubo ako ni Lara sa malaking problema. Lumabas ka, hindi ka welcome dito. Huwag kang magmayabak, madali lang para sa akin na ipapalayas ka ni Lucas dito. E di gawin mo ngayon din. Sabihin mo sa kanyang ilathala ang divorce statement sa pahayagan. Sophie, nagmamalaki ka na ngayon, hindi ko kailangang magyabak. Ako ang asawa ng commander. At ikaw, hindi ka nga asawa. Sinabi sa akin ni Lucas, pakakawalan kanyang talaga dahil ikaw naman ang nagpasira sa amin. Noong una, nobyo mo si Lucas. Pero sabay na, nakipagtalik ka sa iba dahil lang sa pera. Lara, bakit ang kapal ng mukha mo? Sino ka ba, Virgin Maria? Huwag kang magpanggap na, ikaw lang ang mabuti. Sa mundong ito, mas mabuti ako kaysa sa inyo ng nanay. Dumikit sa mga kamay mo, ang dugo ng mga magulang ko. Matatanggap mo ang nararapat. Ang ayaw ko ay, yung paraan, magpanggap na mabait at inosente. Kung umasta kang hari ka sa lahat, wala ka ng pag-asa. Kayong dalawa ni Lucas. Ang sakto ninyong bastos na mayabak. Ano na karapatan mong sabihin niya? Kung may oras ka, dumaan ka kay Lucas. Sabihin mo huwag na siyang magpakita sakit. Tapos na ako maging asawa ng commander. Ang ganda ng speech. Pero ang totoo, gusto mo pa rin gamitin ang bata para makasama si Lucas. Akala mo balihi ang pagbubuntis mo? Ang batang ito, hindi mo mapapanganak. Kung saktan mo ang sanggol ko, hindi mo ito makakalusutan. Hindi mo pa alam ano, gusto ni Lucas na alisin ang batang ito. Pinabili ka pa niya kay Chali ng saffron araw-araw. Papatayin ko kayong lahat. Kung may bayad ka, patayin mo ako. Tingnan natin kung si Lucas ay pagbabarilin ka niya. Kung sasaktan mo ang anak ko, hindi ka makakalusot dito. Ako lang ang tangi. Pwedeng magkaanak ni Lucas. Wala kang karapatan maging surrogate mother. Dapat mamatay kayong mag-ina. Lara, puntahan mo ang impyerno. Lara, Lucas, hindi ko talaga alam kung ano ng kasalanan ko. Gusto akong patayin ng kapatid ko. Nababaliw ka na ba? Nababaliw na ako. Inaasam ko na magpakatao ka man lang. Kahit ganid na tigre, hindi ka kain ng anak. Paano ka naging ganito kabangis? lampas ka na sa hangganan. Kayong dalawa ang sobra na. Dalahin mo ang babae. Umalis kayo rito. Kailangan mong pumalma. Lucas, masakit. Ang anak ko. Ayokong masaktan ka. Nainom ba siya ng gamot? Sinabi ko po yan kay Madam. Mga bitamina yan na reseta ni AC Yang. Ayos. Sabi ni Dr. Lee, ang sanggol ay magiging maayos kung ininom niya ng Wasto sa tamang oras ang gamot. Ininom nga niya ang gamot, pero may problema siya sa isip. Masama iyon para sa kanya at sanggol, na laging malungkot. Ano bang gagawin ko sa'yo? Sophie, bakit ka biglang tumayo ng mag-isa? Hindi pa lubusang gumagaling ang binti. Mag-ingat ka. Nanay, anong dahilan ng pagpunta ninyo rito? Si Aling Zhang ang nag-aalaga. Sa'yo nitong mga nakaraayos ba ang lahat? Siyempre naman, nababahala lang ako. Matagal na si Aling Zhang nakatulong. Komportable pa ba kayo? Ngayong wala siya. Ayos lang ako. Marami namang katulong sa lumang bahay. Ang payat mo na talaga. Dapat kumain ka ng mas marami. Nakakalungkot namang makita kang ganito. Sumasakit ang tiyan ko nitong mga huling araw. Wala akong gana kumain. Hayaan mo na, makakayanan mo yan. Simula ngayon, alagaan mo ng mabuti ang iyong katawan. Kung may kailangan ka man, sabihin mo lang at aayos. Salamat po. Buntis si Sophie, pero ayaw niya sa sanggol. Dagdag pa, paulit-ulit niya akong sinasabihan na maglabas ng divorce announcement sa dyaryo. Simula ngayon, si Auntie Zhang na ang mag-aasikaso ng pagkain mo. Huwag kang kakain ng hindi galing sa kanya. Alam ba niyang binigyan ako ni Lucas ng saffron? Nanay, sobrang excited sa magiging apo. Magandang balita yan. Ang kalusugan mo ang importante ngayon. Hindi ko hahayaang saktan ka ng sinuman. Parang hindi naman ayaw ni Sophie sa mga bata. Bakit niya pinakuha kay Auntie Lee ng saffron? Siguro ayaw lang niya ng anak na galing sa akin. Lucas, kung talagang gusto mo si Lara, pumunta ka sa dambana ng mga ninun at magpahatid ng iyong kasalanan. Payag akong maging siyang kerida mo. Wala akong nararamdaman sa kanya. Si Sophie, gusto mo ba? Hindi ko alam. Ang indesisibo mo. Kung buhay pa ang tatay, baka pinaputukan ka na niya. Ang mga lalaking Lu, kayang magdala ng baril sa digmaan.
Pero pag uwi sa bahay, maayos ang alaga sa asawa at mga anak. Ikaw ngayon, ano ba ang nagawa mo? Hindi tayo mabubuhay ng payapa habang nandito siya. Iniligtas niya ang buhay ko, kaya pinatira ko siya sa bahay ng komandante bilang pasasalamat. Maraming paraan para tumanaw ng utang na loob. Hindi mo kailangang pakasalan siya. Sabi ko wala akong pagmamahal sa kanya. Huwag mo akong sisihin sa paghusga ko. Ang paningin ay hindi paniniwala. Kung wala si Sophie, sa puso, ay ipapalathala ko ang diborsyo sa pahayagan at pakakawalan siya. Kung hindi mo mahal si Sophie, ipapalathala ko ang diborsyo sa pahayagan at palalayain siya. Sophie, gusto mo ba ng mga anak? Anong pakialam mo? Kumusta ang gana mo ngayon? Hindi naman gaanong masama para mamatay. Natikman mo na ba ang sopas ni Tita Zhang? Kung ayaw mo nito, pwede kitang pagawa kay Tita Lee ng bago. Hindi pa ba sapat ang paghihirap mo sa akin? Anong sinabi mo? Alam mo, ang tinutukoy ko. Ang ganda ng panahon ngayon. Gusto mong maglakad-lakad tayo? Gusto kong magpahinga. Bakit ang agresibo ng pananalita mo? Wala akong sasabihin sa'yo. Maliban na lang, payag kang ilabas ang divorce statement natin at payagan akong umalis sa bahay ng commander. Minahal mo rin ako noon, diba? Ngayon ka pa magsasalita tungkol sa pag-ibig. Nakakatawa iyon ah. Sagutin mo ako, hindi kita mahal. Ayaw na ayaw kita. Huwag. Huwag kang magalit. Hindi na ako uulit. Kung wala kang trabaho, aasikasuhin. Pumunta ka na sa kwarto ni Lara. Wala akong relasyon. Sa kanya, Tama na yan. ayaw ko nang makarinig pa. Umalis ka na. Lumabas ka. Sige, magpahinga ka na. Sandali lang. Sa susunod, kumatok ka. Bago pumasok sa kwarto ko. Huwag kang matakot, anak ko. Hindi mo kailangan ang isang masamang amang tulad niya. Ako ang bahala sa'yo. Miss, aalis si Madam bukas. Patay na lahat ng pamilya. Bakit pa siya uwi? Bukas ang anibersaryo ng pagkamatay ng matandang bruhang iyon. Sige na nga, tutulungan kitang makasama ang nanay mo sa impyerno. Ikaw ay naninirahan sa bahay na iyon para sa mahabang oras. Ngunit hindi pa rin maaaring manalo ang puso ni Lucas. Kailan maaari akong maging ang commander? Inang Law, halos nandoon ako. Ang bitch na iyon ay mamamatay sa lalong madaling panahon. Kapag ako ay sa The Paramount, ginawa ko ang patay na jerk. Nahulog sa pag-ibig sa akin. Sa kalahating buwan, kahit nalason ko ang lumang bitch na nakuha sa aking paraan. Kaya hindi mo kailangang lumago sa lugar na iyon na marumi. Itaas ko ka dahil gusto ko ka upang magdala sa akin ng isang luxury lives. Kung hindi, kung bakit nagbigay sa iyo. Narito 200 yuan. Ito ang lahat ng mayroon ko. Panatilihin ito. Ganong pagkabigo. Alam mo si In Yi Huang ng Kinggang, hindi ba? Gusto kong collab sa kanya. May malaking plano ako. Kapag ito ay top. Hindi iyon masamang ideya. Ngunit paano ako maaari? Pinahintulutan si In Yi Huang. Kung nagtagumpay tayo sa oras na ito, ikaw ay magiging commander. Inang Law. Walang tao sa 6 na lalawigan. Maaaring hindi ka respeto. Magandang points. Sa oras na iyon, babaril ako. Bawat isa na beses. Tumingin sa akin. Sophie, huwag masisisi ako dahil sa pagiging malupit. Ito ay ang iyong kasal. Sa aming paraan. Aalis ka ba? Ano naman, gusto mo akong ikulong hanggang mamatay ako? Nag-aalala ako sa kalusugan mo. Paano kung magkasakit ka? Ikaw ang dahilan ng masamang kalagayan ko, di ba? Huwag magkunwaring mabait. Nakakasulang ka. Hatid na kita pa uwi. Sinabihan ko na si Ma na siya ang magmaneho kahapon. May biglang nangyari kay Ma kanina. Kaya ako na lang ang may oras at may sasakyan para ihatid ka. Sasakay na lang ako ng pedicab. Titirin mo ang oras mo, Ginoong Commander. Sige, tingnan natin kung makakaalis ka ng bahay ngayon. Bakit ang dami mong oras na yun? Hindi ka na sinusundan ni Lara. Sabihin mo kung saan ang uuwian mo. Ipinagbawalan mo ako. Lumabas tapos, susubaybayan mo pa ako. Hindi ako bilang gumo. Magpanggap ka man. Walang makakapagatid sa iyo ngayon, kundi ako. Pwede ba tayo maghiwalay ng maayos? Pwede ba tayong maghiwalay ng maayos? Hindi. Lucas, ano nang ginagawa mo? Iwanan mo na ako. Mula ngayon, saan man ako pumunta, sasamahan mo ako. Ano naman ang problema mo ngayon? Alam kong pupunta ka. Sa lamay ng ina mo ngayon. Sasama ako sa'yo. Kung hindi ko sana siya binigyan ng gamot na iyon, hindi sana namatay ang nanay ko. Ako ang dapat na mamatay. Hindi mo kasalanan to. Kung sasabihin ko, si Lara at ang kanyang ina ay may kinalaman sa pagkamatay ng nanay ko. Maniniwala ka ba?
Imposible yan. Hindi ganyan si Lara. Tama na yan. Maghanap ako ng paraan. Para maparusahan ang pumatay. Pero tayong dalawa, dapat nang magtapos ng relasyon. Hindi mo yan magagawa habang buhay. Sophie. Commander Zhang. Hi, gising na. Huwag kang matulog. Ako si Lucas. Gising ka na rin sa wakas. Kamusta ang pakiramdam mo? Tatawagin ko si Lizzie. Inay, nasaan siya? Nasa. Humiga ka muna. Kamusta siya? Malakas ang pagdurugo niya. Di na naabutan ng sanggol. Sinisikap ng mga doktor na iligtas siya ngayon. Kailangan ko siyang makita. Huminahon ka. Wala ka namang magagawa. Si Lizzie at ang team ang nag-aasikaso sa kanya ngayon. Maliligtas nila siya. Inay. Hanapin mo si Lara. Makakatulong siya. Puntahan mo si Lara. Matutulungan ka niya. Sige. Kakausapin ko si Tiniente Zhang para hanapin siya. Lucas, narinig kong nasugatan ka. Masakit ba? Lara. Malubha ang pagdurugo ng kapatid mo. Nasa operasyon pa siya. Sinabi mo sa akin tungkol sa lihim na resipi ng dugo ng puso. Kayang buhayin ito ang patay, di ba? Anong ibig mong sabihin? Hindi pa ako nakikiusap kahit kailan sa buhay ko. Ngayon nakikiusap ako sa'yo. Nailigtas siya. Basta tulungan mo ako. Gagawin ko ang lahat. Pag tumanggi ako, baka hindi na ako makaalis dito ng buhay. Dapat papaniwalain ko siya na may utang siya sa akin. Ang resipi ng dugo ng puso ay walang kwenta. Hindi nito maililigtas si Sophie. Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo kahit mawala pa ang buhay ko. Hindi ko ito ginagawa para sa pangako. Ginagawa ko ito para sa'yo. Kumusta ang asawa ko? Sobrang dami ng dugong nawala at ang kalagayan ng kalusugan niya ay dati nang may sira. Kapag hindi siya nagkamalay, sa loob ng 3 araw, baka mamatay siya. Pumasok ka sa ward ngayong gabi. Ito, Sa tingin ko'y sumusobra na tayo. nais mo pa bang mailigtas ang buhay ng kapatid mo? Basta makarating ka ngayon, ibibigay ko ang lihim na gamot na gagaling ang kapatid mo. Binibini Lara. May kinalaman ka ba sa pagkakasugat ng commander? Tinientes ha, nagugulo ka na ba? Kung may mangyari kay Lucas, ano naman ang makukuha ko? Paano ako magiging asawa ng commander? Dapat totoo ito. Kahit gusto kong pagalingin ang kapatid ko, mas nais kong ligtas ang commander. Hindi mo ba gustong ilabas ang hiwalayan natin? Basta magising ka lang. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Nandito ka buong gabi. Umuwi ka na at magpahinga. Lucas, nasaksak ka. Kailangan mong gumaling. Nakakaawa ang itsura mong ganito. Habang kailangan ng kapatid ko, ibibigay ko parat ang dugo ng puso ko. Salamat. Umuwi muna kayo. Pag maraming tao, guguluhin si Sophie. Suwael talaga ang batang ito. Magkita na lang tayo mamaya. Ingatan mo ang iyong sarili. Babaeng iyan, swerte niyang buhay pa siya. Ngayon, nakuha pa niya si Lucas. Humihingi ng dugo ng puso ko. Chay. Ju, Tungkol sa insidente ni Sophie, may nahir ka bang gumawa? paano nangyari yon? Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Lara, kapag napatunayan kong ikaw, pagbabayaran mo yan. Kung may oras kang maghinala sakit, bakit di mo isipin kung paano tayo magtutulungan? Ano ba ang maganda kay sa babaeng Sophie na iyan? Lahat nag-aalala sa kanya ng sobra. Hindi ba maganda? Kung pwede ako dito manirahan? Ma, anong ginagawa mo dito? Ano ba? Hindi ka pa naman asawa ng komandante. Bakit mo na ako kinamumuhian? Kung hindi dahil sakit. Sa tingin mo nandito ka ngayon? Ma, bakit kita kainggitan? Ilang beses na kitang tinawagan, hindi ka naman dumating. Kaya napilitan akong puntahan ka. Ma, ayaw ni Lucas sa amoy ng sigarilyo. Pwedeng tumigil ka sa paninigarilyo. Lucas, baka wala namang nararamdaman sa'yo yan. Alam ni M.T. Huang na may mapa ang komandante ng 6 na probinsya sa Jiangnan sa kanyang silid-aralan. Kailangan mong nakawin yon para sa kanya. Ano bang kailangan ni M.T. Huang? Sa mapa? Gawin mo lang ang sinasab. Huwag kang pakialamera. Isang pagkakataon lang to. Kapag nagkamali ka, ipapadala ka ni M.T. Huang sa presinto sa pagpatay sa asawa ng komandante. Nanay, ako ang iyong anak. Kung malaman ni Lucas, hindi niya ako palalampasin. Kung hindi dahil sa'yo, sana ako ang naging pinakamagaling sa Paramount. Sinira mo ang karera ko. May utang ka sa akin.
Kunin mo ang mapa at ibigay mo mismo kay Emmett Kwa. Dalawang araw na ang lumipas. Sabi ni Lee, baka si Sophie ay, Hindi siya. Siguradong gigising siya. Ayaw na ayaw ni Sophie na manatili sa ospital. Inay, iuuwi ko siya. pangahas mong ginalaw ang gamit ko, pinapag-impact kita kay Tita Zha para ayusin ang mga ito. Ngayon, kuhanin mo na ang bagahe mo, at lumayas ka na. Lola, hindi mo ako mapapaalis. Iniligtas ko ang buhay ni Lucas. 5 taon na ang nakalilipas. Ngayon ang kapatid ko naman, kailangan pa rin niya ang dugo ng puso ko, di ba? Babalik si Sophie makalipas ang 2 araw. Hindi makakabuti sa kanyang paggaling. Kung mananatili ka sa bahay, siya ay, gising na siya. Parang ayaw mo. Gusto mo ba talagang hindi siya magising? Ginang, wag po kayong magmalinis. Mas pipiliin kong ipagpalit ang buhay para sa kapatid ko. Ngunit mas mabuti kaya kung manatili siya sa ospital, may mga doktor at nurse ang mag-aalaga sa kanya, wala kang kinalaman dito. Kunin mo na ang mga gamit mo, umalis ka na. Ginang, sinalo ako ng masama ng ina ko mula noong bata pa ako. Wala na akong mapupuntahan. Pwede bang dito muna ako ng 2 araw? Maghanap na ako ng titirhan. Aalis agad ako. CJ, 2 araw lang. Kunin mo ito. Hala. Ang daming pera. Binibini, para saan ito? Kahit hindi mo natapos ang trabaho noong nakaraan, bayad pa rin kita, ayon sa pangako. Ito lang ang Huwag. Kapag nalaman ito ng commander, papatayin niya ako. kung malaman man niya ang ginawa mo, papatayin ka rin niya. Magkadugtong na tayo ngayon. Hoy, tulungan mo ako. May kahon ako na masyadong mabigat. Hindi kami pwedeng umalis nang walang pahintulot. Mga gamit ito ni Gina. At saka, wala namang bisita. Sa bahay ngayon, walang problema. Tara na. Nadala mo ba ang mapa? Heto na. Kaya pala ang kapatid mong babae at ang commander. Ay naloloko mo palang lahat. Kawili-wili. Ikaw ba ang bumaril kay Sophie? At Lucas, Gusto ko ang matalino't mabagsik na babaeng tulad mo. ano ng problema mo? Makinig ka. Sa mapa na ito, ako'y magiging marshal ng 6 na lalawigan. Hindi ba't ayaw ni Lucas na gawin kang asawa ng commander? Gagawin kita asawa ng marshal. Heto na. Ano ito? 3 taon nakalipas, kumuha ang ina mo ng walang kulay at walang lasong-lason at inilagay sa kape. Mukhang nakalimutan mo na. Ikaw ang nagbigay nito sa akin. Kung hindi, paano mo madaling naisahan si Sophie at pumasok sa bahay ng commander? Ano nang gusto mo sa akin? Anong gusto ko? Gusto mo ng kamatayan ni Sophie, di ba? Ilagay mo ang gamot na ito sa kanyang injection vial. Nakahanda na ang lahat sa bahay. Nakahanap na rin ako ng tagapag-alaga para sa kanya. Salamat, ina. Ikaw ang asawa ni Sophie. Ngunit ikaw rin ay ang commander ng ika-6 na lalawigan ng Jiangnan. Lagana ang digmaan sa lahat ng dako. Ang grupo ni Feng, matyagang nagmamatsyag sa atin. Hindi ko alam kung kailan. Sila isa sa lakay sa lungsod. Huwag kang mabahala. Ako ang sasagip sa ika-6 na lalawigan ng Jiangnan. At poprotektahan ko rin si Sophie. CJ, kukunin ko na si Sophie bukas. Sige. Sophie. Parang mayroong malaking hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin. Nagsisimula na akong matakot. Ayokong iwan mo ako. Ayaw ko, tayo ay maghiwalay. Nagmamakaawa ako. Magising ka na. Commander, oras na para palitan. Ang gamot ni Ginang. Commander, may dumating mula sa hukbo, may mahalagang bagay na dapat pag-usapan. Sophie, chick. Ano ang ginagawa mo rito? Wala kang pakialam. Nandito ako para kay Sophie.
Sophie. Ano ang nangyari? Ang nurse, ang pumalit sa bote. Nurse. Nurse. Teniente Zhang, arestuhin mo siya. Sophie, sana ayos ka lang. Walang kakayahan ang gamit namin na makita ang mga problema. Buti na lang nahuli namin. Hindi pa siya nakainom ng maraming dose. Ganyan mo ba? Alagaan si Sophie? Bakit parating may ganito pangyayari kung hindi mo kayang alagaan siya? Bitawan mo na siya. Nailigtas mo na si Sophie minsan, kaya pinalampas ko ang pamilya do. Huwag mo nang subukan ng pasensya ko. Tama na yan. Ang pinakamahalaga ay maayos ang problema. Sa ngayon, patay na ba ang bruhang yut? Ang dami kong ginawa, pero buhay pa rin siya. Dr. Ju, dumating sa tamang oras. Kung makakabalik siya sa bahay ng commander, paano ko siya papatayin? Magdala ng rehimen dito para bantayan ang ospital na ito. Walang pahintulot ko, walang papapasuti. Opo, sir. Commander, Sundalo Fang. Pumili ng mga pinagkakatiwalaan mong tauhan para bantayan ang nurse na yon. At Teniente Zhang. Commander, nagsasuspecha. Kayo kay Teniente Zhang, sobrang dami na ng insidente nitong mga araw. Matagal ka nang naglingkod sa tatay ko. Nagtiwala ako sa'yo. Opo, sir. 2 araw na, hindi ka pa rin nagigising. Kung gising ka na, susundin ko lahat ng gusto mo. Kung maghihiwalay pa rin tayo, susundin ko ang desisyon mo. Commander, may nahuli kaming hinala, si Teniente Zhang nga. Anong sinabi niya? Wala siyang imik. Hinubad niya ang uniforme at kusang pumunta sa kulungan. Pero, gusto ka pa raw niyang makita. Commander. Bakit mo ito ginawa? Commander. Nagkasala ako sa inyo. Tatanggapin ko ang parusa ninyo. Sa akin. Ngunit bakit? Si Lara ang nag-utos sa akin. Sinabi niyang maililigtas niya lang ang kapatid ko kung susundin ko ang gusto niya. Ano ang ipinagawa niya sa'yo? Pinigilan ko ang pagkikita ni Commander Kay Sophie. para magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Commander at ng Mada. Patayin si Jen, patayin si Xiao Tao at maging manggulo sa plaza. Lahat ito ay utos niya sa akin. Nilikha niya pa ang kasinungalingang heart's blood. Para dahan-dahang patayin ang Madam. Ang injection vial man ay bahagi ng plano niya. Sinabi niyang magiging asawa lang niya si Commander kapag namatay ang Madam. Si Sophie ang buhay ko. Paano mo nagawa? Silang patayin siya? Ako ang hepe mo. Hindi ni Lara. Commander. Barilin niyo na ako. Noy gusto, iligtas ang kapatid ko. Hindi ko akalain na magkakamali ng ganito. Patayin niyo na ako. Pagod na ako. Commander. Tapusin na natin ito. Umalis ka sa Jiangnan 6 provinces. Huwag mo na akong makita muli. Salamat, Commander. Commander, may bagong impormasyon kami. Higit 100,000 na sundalo ng Town Marshal papunta sa bayan ng Tuanji, ang matandang halimaw. Nakuha siguro niya ang mapa. Salamat sa Diyos, Commander. Naisip ninyong magdaya. Naglagay ng peking mapa sa kwarto nyo. Kung hindi, malaking pinsala ang naiwasan natin. Dakpin natin silang lahat ng sabay. Pero, sinabi mo noon na walang tiktik sa bahay na ito. Sino kaya ang magnanakaw ng mapa? Wala naman noon. Pero ngayon, nagdududa na ako. Halo, kausapin ko sana ang Town Marshal. Pumanap ng doktor para sa kapatid ni Zampu. Si MS, Lara, siya ang kumuha ng mapa. Hindi niya sasaktan si Sophie sa bahay diyang o sa ospital. May mas malaking tao sa likod niya. Baka may kinalaman ito. Sa Town Marshal, matagal na niyang gusto ang pwesto mo. Panahon pa. Dalhin si Lara at Zampu sa silid-aralan. Ano nang ginagawa mo? Ilabas siya. Pangahas kayong dakin ako. Ako ang paborito ng Commander. Gusto mo bang mamatay? Kung may sasabihin ka Sabihin mo sa harapan. ng Commander, Kunin niyo siya. mga aso lang kayo. Ni Lucas, papatayin ko kayong lahat. Lahat kay... Diyos ko. Lucas, yang gago si Fa. Sobrang sakit. Talaga ba? Sasabihin ko siya mamaya. Ang sakit. Lucas, dapat mo ang pagkalooban ng hustisya. Napi ka ba? Lucas, ano nang nangyari sa'yo? Nahihirapan ka ba dahil sa pag-aalaga sa kapatid ko nitong nakaraan? Alam mo ba kung sino ang gumawa nito sa kapatid mo?
Sino ang may gawa? Sino ang pumatay? Lucas, dapat mong parusahan ang gusto ang salarin. Kung mahanap po ang ano sa palagay mo ang dapat kong gawin para pagbayarin siya? Nahanap mo talaga ang salarin. Sino ito? Hindi ba ikaw ang pumatay? Hindi ako. Kapatid ko si Sophie. Paano ko magagawa yon sa sarili kong kapatid? Kilala mo ako, Lucas. Mahal na mahal kita. Paano ko magagawa ang ganoong bagay? Hindi mo ako mahal. Gusto mo ang maging kasawa ng commander. Gusto mo ang titulong ito. Lucas, hindi ganoon ang totoo. Pumasok ka dyan. Commander, ikaw pala. Namatay ang kapatid kong babae, kagabi. Sinabi ko na sa Commander, ang lahat ng ginawa mo. Nararapat lang ito sa akin, Commander. Lahat ng ginawa ko. Nakasulat na sa papel na ito. Minsan mo akong iniligtas. Paano ako nakagawa? Ang napakalaking pagkakamali. Commander. Mangyaring ingatan mo ang iyong sarili. Ilabas ang kanyang bangkay. Ngayon, ano pa ba ang gusto mong sabihin? Lucas, wala talaga akong kinalaman sa mga bagay na ito. Wala akong ginawa. Siya ito, binigyan niya ako ng maling parata. Ngunit isinulat niya ang lahat na ipinagawa mo sa kanya. Wala akong kaalaman dito. Umaasa siya sa akin, pero tinanggihan ko siya. Kaya nagsimula siyang magalit sa akin at gumawa ng mga kasinungalingan. Patay na siya, at hanggang ngayon, nandaraya ka pa sa kanya. Paano ko hindi nalaman na ikaw pala ay isang masamang babae? Sagutin mo ako, sino ang nasa likuran mo? Lucas, ang hukumbayan ang may kagagawa nito. Siya ang nagpilit sa akin. Sabi niya kapag di ko ginawa, papatayin niya ako at sinanay ko. Wala akong pakialam kung mamatay ako. Pero ayokong mamatay, sinanay ko, dahil sa akin. Akala mo ba, tanggang tanga ko? Ikaw ang kumuha ng mapa, di ba? Dahil sa peking mapa na yon, di makakabalik agad ang hukumbayan. Ano? Ilabas mo siya. Lucas, hindi mo ko pwedeng gantihan. Bitawan mo ko. Ako ang nagligtas ng buhay mo. May utang ka pa sa akin. Bayaran mo ngayon din. Bago ako magalit, magsalita ka. Bigyan mo ako ng 50,000 yuan. Ipadala mo ko sa ibang bansa. Kasama si nanay ko. 3 bagay yan. Kung isa lang ang hihilingin ko. Isa lang ang gagawin mo. Gusto ko, patayin mo si Soph ng sarili mong kamay. Patayin mo ang babaeng yun. Ang lupit mong tao. Ako ang malupit. Si Sophie ang tunay na demonyo. Siya ang nagnakaw ng lahat sa akin. Bakit siya minamahal ng lahat? Kapag namatay siya, makukuha ko lahat ng pagmamahal na iyon. Ang mga nagmamahal sa kanya, mamahalin din ako. Lucas, sa akin ka, simula pa lang. Paano siya nakakuha sa'yo? Pasakayin siya dito. Commander, sasabihin ko ang lahat. Yung panahong binugbog si Lara, dahil sinabi niya, ang ina ng Madam ay pinatay ng ina ni Lara, sinubukan niya, galitin ang Madam. Sinunog pa niya ang sariling kamay, sa kanyang sarili. Nagdurag-durugan pa siya. Hiningi pa niya, nalagyan ng saffron, ang sopas. Narinig ko rin siya, kausap ang ina niya, sa telepono, 5 taon na ang nakalipas. Si Madam ang nagligtas ng buhay mo, pero si Miss Lara, ang kumuha ng kredito. Sa ginawa ng Madam, tinawag ka pa niyang tanga. Sabi niya, kailangan niyang maging asawa ng commander sa lalong madaling panahon. Baka kung malaman ang nangyari noon, malaking problema ang abutin niya. Lucas, Hindi ganyan ang Commander, mapapatawad mo ba ako? Ako ang kusang nagsiwalat ng kanyang kasalanan. Ay patawad mo ako. matandang bruha ka. Ngayon pati ikaw, nagtatapak na rin sa akin. Lucas, makinig ka sa akin. Makinig. Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Nalokohin ako ng ganito. Lucas, ikaw ang commander. Ano naman? Naloko kita sa loob ng maraming taon. Ako ang naglason sa sarili. Sa kaping iyon 3 taon na ang nakalipas. Noon, hindi ko alam paano sasabihin sa'yo pero sinisisi mo si Sophie agad pagdating mo roon. Kaya ang katangahan, ang dahilan kung bakit nasadlak si Sophie. Ikaw ang karapat-dapat mamatay. Kasalanan mo ito. Ilabas sila, at parusahan ng husto. Lucas, hindi mo to magagawa sa akin. Pupunta kayong lahat sa impyerno.
Sophie, magising ka na. Nangako na ako na hindi na ako magpapakatulad ng dati. Kapag nagising ka na, magkakaroon tayo ng mas maraming anak. Sa panahong iyon, ako ang magtuturo sa mga lalaki na sumakay ng kabayo at bumaril. Ikaw naman ang magtuturo sa mga babae, magbasa at sumulat. Hindi ba maganda yon? Tama si Lara. Ako ang dapat na mamatay dito. Pakiramdam ko, hindi ko talaga karapat-dapat ang pag-ibig mo. Commander, noong inaayos ko ang mga gamit ni Ale, nakita ko ito. Ipinagbili ng dating Ale na ibigay ito sa inyo. Ngayong araw, may lalaking biglang sumulpot sa buhay ko para siyang bayani ng digmaan. Ang pangalan niya ay Lucas. Kahit mukha siyang malamig, para siyang sikat ng araw na nagbigay liwanag sa akin. Nagkita ulit malubha siyang nasugatan. Maraming hire killer ang humahabol sa kanya. Pero wala na akong naisip kundi ang isang bagay. Iisa lang ang nasa isip ko. Noon, kailangan ko siyang iligtas. Hindi naman talaga siya minahal ni Lara. Nakikipagrelasyon siya sa ibang lalaki. Paano niya nagawa ito? Buntis ako. Anak namin itong dalawa. Pero, pagod na ako. Para mahalin ka pa. Lucas, desisyon kong itigil na ang pagmamahal sa... Masakit. Lucas. Sophie, Sophie. Manganganak na tayo. Hindi ko kaya. Kunan na naman ang dugo ko. Doktor. Kumusta na siya? Binabati kita, Commander. Sige nang ay, magigising na. Salamat. Tubig. Sophie, gusto mo ng tubig? Hintayin mo ako. Huwag muna siyang painumin ng tubig. Gumamit ng cotton swab na. Isawsaw sa maligamam na tubig. Sophie, kumusta ang pakiramdam mo? Mayroon ka bang nararamdamang hindi komportable? Sabi ng doktor ay, Lucas, ang ingay-ingay mo. Gusto kong maging maingay para magising ka sa akin. Namo amitabhabadha. Nakagising ka rin. Nanay, pasensya na at pinag-alala ko kayo. Gaga ka. Huwag mong sabihin yan. Pamilya tayo. Mas masaya kami sa paggising mo. Lucas, bitawan mo muna kamay ko. Hindi na kita pakakawalan habang buhay. Sa mundong ito man o sa susunod. Hindi mo ako mapapagod. Mahal kita mula ngayon. Sisikapin kong maging asawa mong karapat-dapat, ama ng anak mo ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, pakiusap. Noong ako'y nasa koma, kahit walang malay, naririnig ko lahat ng sinasabi mo. Pero, hindi kita basta-basta patatawarin. Okay lang, maghihintay ako. Kahit habang buhay pa ako maghintay. Basta bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Huwag kang aalis. Pakiusap, huwag kang aalis. Napanaginipan mo ba? Anong nasa panaginip mo? May narinig akong umiiyak na sanggol. Patiting patay. Sabi niya aalis na siya. At hiniling akong yakapin siya. Ngunit nang iabot ko ang kamay, nawala na siya. Pagkatingin ko sa baba, dugo ang nakita ko sa sahig. Ang anak ko. Marahil ay sinisisi ako. Dahil hindi ko siya naprotektahan. Ako ang dapat sisihin. Mahusay ang ginawa mo sa pagprotekta sa kanya. Alam niyang lahat. Sophie. Magkakaroon tayo ng panibagong anak. Huwag kang malungkot. Kumuha ako ng salamangkero para sa'yo. Narito na ba siya? Nasa labas na siya. Teren at manood tayo. Lucas. Mahal mo ba talaga ako? Alam kong sa ngayon, hindi mo pa ito matanggap. Ngunit susubukan ko na paniwalaan mo sa buong buhay mo. Ma'am, Sundalo Fam, may problema po ba? nitong mga huling araw, sobrang abala siya sa hukbo. At sumakit ang tiyan niya. Kaninang umaga. Papahanap ako ng doktor para sa kanya. At magpatingin siya. Ayaw niya. Ma'am, pwede po kayang kausapin niyo siya? Makinig yan sa inyo. Anong ginagawa mo dito? Inumin mo ang gamot na ito. At kainin ang merienda. Opo, ma'am.
Abala ka ba nitong mga nakaraan? Medyo. Yung alkalde ng bayan, siya ang gulo-gulo. Ayaw sumuko, patuloy sa huling laban. May mga sundalong loyal pero hanggal. Malaki ang nasasayang sa hukbo ko. Sa pagkakaalam, ang ina ni Lara, siya na ang kabit ng alkalde. Nagtratrabaho siya para dito, kaya't hindi nakakagulat. Natutulong si Lara. Huwag kang mag-alala. Parurusahan ko lahat ng mga nanakit sa'yo. Kailangan kong asikasuhin ang mga gamit ko. Manatili ka rito sa tabi ko. Ang study room na ito ang magiging command center ng militar. At ikaw ang asawa ko. Mapapanatag ako kapag nandito ka. Sige na nga. Tuwing tumitingala ako, nakikita ka. Napakaganda ng mga araw nating ito. Commander, isinumbong na nila ang lahat. Narito ang mga pag-amit. Ito ang mga pag-amin ni Lara at ng kanyang ina. Dito maliwanag ang dahilan ng pagkamatay ng tatay mo. Sophie, kasalanan ko ang lahat. Hindi ko agad nalaman ang katotohanan. Mamatay ka. Suntukin mo ako kung gusto mo. Nilason si Xiao Tao ng arsenic na galing sa akin. Gusto kong paniwalaan ni Sophie na si Lucas ang pumatay kay Xiao Tao. Para magtuloy-tuloy ang pagkamuhi niya kay Lucas. Ang pagkamatay ni Jiang Dong ay wala ring kinalaman kay Lu. Ang town marshal ang may galit sa commander dahil sa pagbaliwala sa pamangkin niya. Gusto niyang maghiganti kay Jiang. Kahit na noon pa man ay iniligtas na siya ng commander. Pinapasok ko si Zha para payagan ang mga kilo ng town marshal. Pilit nila siyang pinagsulat ng huling liham para tuluyang magalit si Sophie kay Lucas habang buhay. Bakit mo ako dinala rito? Sophie, gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Ako ang naniwala ng walang pag-aalinlangan. Nang hindi man lang, sinuri ang nangyari. Paumanhin. Hindi mo kailangang bigyan ako ng kasagutan. Gusto ko lang sabihin ang nasa puso ko. Ano pang silbi ng pag-usapan ito ngayon? Alam kong hindi mo ako patatawarin. Pero maghihintay ako para sa'yo. Masdan ka na gumagaling araw-araw. Nakakagaan ng loob. Salamat sa iyong paggamot, kaya ako gumaling. Sa mga araw na ito, si Lizzie ang nag-alaga sa'yo. Kaunti lang ang nagawa ko. Ano ang nasa isip mo? Nasaktan ako. Dahil pinapalo ko. Ang sarili kong katulong. Walang kinalaman si Lucas dito. Nawala sa sarili ko. Nakipagsabuhatan ako kay Lara para sirain ang relasyon ninyo ni Lucas. Ang tatay ko, namatay nang makita ang larawan ng aking sugat. Tapos na ang lahat ng gulo. Pupunta ako sa ibang bansa upang ipagpatuloy ang pag-aaral ng medisina kapag natapos ako. Makakapaglingkod na ako sa bansa. Desidido ka na ba? Kailan ka aalis? Ang barko ko'y aalis mamayang hapon. Narito ako upang magpaalam sa iyo. Ginoo, naniniwala ka bang ang bayan ng Marshall ay totoo? Nahuli na siya. Hindi na importante kung aminin niyang si Feng Shui ang nasa likod nito o hindi, mamamatay din naman siya kung gagamitin niya si Feng Shui para makipagdegustasyon sa atin. Baka may pag-asa pa siya. Ano ang dapat nating gawin? Sabi ng town marshal, ang armory ni Feng nasa lugar na ito, maghanap ng pangkat ng mga sundalo para pasabugin ang armory. Opo, Ginoo. At Ano ang susunod? Susunod. Titingnan ko ang asawa ko. ingatan mo ang sarili mo. Hindi ko alam. Kailan kita makikita muli? Pwede mo ba akong yakapin? Ano ang ginagawa mo? Lucas, itigil. Bakit mo siya niyayakap? Aalis si Dulin ngayon. Pupunta siya sa ibang bansa. Papaalam lang kami. May, maghahatid kay Dr. Der sa pier. Sophie, Paalam. Hindi mo pinahirapan si Dulin. Ano? inutusan ko si Sundalo Fang na ihatid siya sa pier. At pina-upgrade ko ang ticket niya para makasakay siya sa cruise ship ng embahada. So alam mo na pala na aalis siya. Kung hindi, paano ko siya papapasukin? Pero, hindi ko inaasahan na magyayakapan kayo. Mag-aaral siya sa ibang bansa. Natutuwa ako para sa kanya. Gusto mo rin bang pumunta?
Hindi kita papayagan. Pero kung gusto mong mag-aral ng medisina, kahit Chinese o Western medicine, pwede akong kumuha ng pinakamahuhusay na guro para turuan ka. Talaga? Sophie, nagkasala ako sa'yo noon. Pinagtiisan kita. Tapos na ang lahat ng iyot. Simula ngayon, asawa na kita. Ngunit sarili mo muna dapat. Gawin mo ang anumang gusto mo. Ay pangako mo lang sa akin. Isang hiling lang ang meron ako. Ano iyon? Huwag mo na akong iwan muli. Commander, may tawag galing sa presinto. Para sa'yo ito. Nakuha ko. Ano ang nangyayari? Ang ina ni Lara, bitayin 5 araw na ang nakalipas. Nabaliw si Lara pagkatapos. Ikinwento lang ng presinto. Kaninang hapon, sumalpok siya sa pader at namatay. Nagtanong sila kung kukunin natin ang labi niya. Kung hindi ko kukunin, masisisi mo ba akong masamang tao? Ang dami nilang ginawang kasamaan sa'yo. Hindi mo sila pinatay o pinagpira-piraso ang katawan nila. Nagpakita ka na ng awa, Sophie. Huwag na nating kunin ang mga labi nila. Ipaubayan na natin sa presinto. Sige. Gagawin ko ang anumang sabihin mo. Ano ang problema? Anong problema? Wala. Parang, medyo nahihilo lang ako. Balik na tayo. Sa kwarto mo't magpahinga ka. Papuntahin ko si Dr. Lee. Maligayang bati, komandante. Magiging ama ka na naman. Ganun ka, Biles? Hindi ko rin alam. Bakit walang naririnig sa tiyan mo? Napakaliit pa ng sanggol. Paano siya magkakatunog? Sabing 4 na buwan ba, marinig ang tinig ng sanggol at makaramdam ng kilos. Salamat ng maaga, aking asawa. Ang bait-bait mo na ngayon. Kapag may araw na, hindi ka na maging mabait. Hindi ko masasanay ang sarili. Hinding-hindi darating ang araw na yon. Maliban na lang kung mamatay ako.